Magagasta ako para sa isang diyosa at 10,000 beses itong babalik? Kalokohan naman ito, di ba? Kung bibili ako para sa isang diyosa ng bag na nagkakahalaga ng 50,000 dolyar, hindi ba't magiging 500 milyong dolyar iyon? Hay! Ang nobela ay nobela pa rin talaga. Hay, ang mga ninuno ko ay Diyos ng kayamanan. Sana naman ay tulungan nila ako. Yuelan. Happy Luchan, hindi ba sinabi ko na sa iyo, kung wala namang importanteng gagawin, huwag kang pumunta rito sa opisina ko. Iyang ayos mo. Mukhang magtitinda ka lang ng insurance. Keke, birthday mo kaya ngayon? Bulaklak, ang mga regalong natatanggap ng mga kaibigan ko ay puro mamahaling makeup, mamahaling bag, at pagkatapos ay bubulahin mo lang ako ng mumurahing bulaklak? Paanong ang isang Ningyuelan ay magkakaroon ng boyfriend na tulad mo? Keke, mahal ang mga bulaklak na ito. Kalahating buwan ko itong pinag-ipunan bago... Umalis ka na. Yuelan, ito ba yung boyfriend mong ahente ng insurance? Bakit sa ika-24 mong kaarawan, ilang pirasong bulaklak lang ang dala niya? Young Master Duan, hindi ko siya boyfriend. Paano naman ako magkakagusto sa tulad niya? Sa ganda mong iyan, dapat ay mamahaling sasakyan at alak ang bagay sa iyo. Sumama ka sa akin, igagawa kita ng birthday party. Bitiwan mo ang kamay niya. Wisit na ahenteng ito, may gana ka pang hawakan ako? Wisit na ahente ng insurance? At may balak ka pang banggain ako? Yuelan, Isa kang hamak na walang kwenta. Mas mabuti pang magbenta ka na lang ng insurance. Dahil habang buhay, iyan lang ang magiging kinabukasan mo. Young Master Duan, tara na. Yung birthday party na hinanda mo para sa akin, excited na ako. Walang kwenta. darating ang araw, lahat kayong mayayaman ay hihigitan ko rin. Kung pwede lang sana akong gumastos ng malaki para sa mga babae, napakasaya siguro noon. Ay, Hayes. Huwag na ngang isipin, matutulog na lang. Magbabanat buto pa ako bukas. Lucien, napaka-irresponsable mong apo. Pati babae hindi mo mapabilib, pinapahiya mo ang angka ng mga pamilyang Lu. Sandali po, sino? Sino po kayo? Ako ang iyong ninuno. Ngunit, sa isa ko pang tawag, pwede mo rin akong tawaging Diyos ng kayamanan. Ninuno? Kayo po ba talaga ang Diyos ng kayamanan? Tama. Ang lahi nating ito ay parang matatapos na dahil sa iyo. Kahit isang babae ay hindi mo makuha, anong silbi mo? Kasi po wala akong pera. Bibigyan kita ng 3 pagpipilian. Una, bibigyan kita ng 50 bilyong dolyar. Pangalawa, anuman ang bilhin mo, ay kalahati na lang ang presyo. Pangatlo, ang bawat kusing na gagastusin mo para sa babae, ay babalik sa iyo ng 10,000 beses. Ano ang pipiliin mo? Lolo, sandali po. Gusto ko silang lahat. Pwede po bang ibigay nyo na ang lahat sa akin? Hindi pwede. Isa lang ang dapat mong piliin. Sige po, pipiliin ko ang... Kahit ang 50 bilyong dolyar ay marami, mauubos din iyon kung hindi papalitan. At kung sa kalahating presyo naman ng mga bilihin, hindi naman ako mahilig sa negosyo. Pero ang gumastos para sa mga babae at ibalik ng 10,000 beses, ito ang maganda. Gaya lang ito sa nobelang nabasa ko. Gusto ko ito. Pipiliin ko ang pangatlo, na ang bawat kusing na gagastusin ko para sa babae ay babalik ng 10,000 beses. Bawat sentimong ginastos mo para sa mga babae ay ibabalik sa iyo ng 10,000 beses. Ito ang Goddess Fund. Teka, hindi ba bahay ko ito? Panaginip lang pala ang lahat. Ay. Uy, yaro tubig ko yan. Binili ko yan. Bakit? Hindi ko ba pwedeng inumin? Sige, inumin mo na. Hala? Paano ito? Bakit nadagdagan ng 20,000 dolyar ang card ko? May nagkamali ba ng padala sa akin? Hindi. Hindi maaari. Ito na kaya ang tinatawag na Goddess Fund? Yaro, ililibre kita ng kape. Lucien, bakit ang galante mo yata ngayon? Bakit? Hindi ba talaga ako dati pa ganito kagalante? Sige, tatanggapin ko na ito. Ma'am,
Nadagdagan uli ng 60,000 dolyar. Totoo nga talaga itong Goddess Fund. Lucien, Oh, sinama lang naman kita para mag-window shopping. Hindi naman kailangang bigyan mo pa ako ng regalo. wala yon. Hindi ba't birthday mo ngayon? Bibigyan kita ng kuwintas. Pero, Huwag ng pero-pero. Pumili ka. Mukhang maganda yon. Hello po, maaari po bang patingin itong kuwintas? Pwede po bang ilabas? Isa na namang hamak na tingin lang ng tingin at wala namang pambili. Hindi mo ba makita ng malinaw sa likod ng salamin? Bakit? Hindi mo ba makita ng malinaw sa salamin? Hoy, sandali lang. Anong klaseng ugali yan? hayaan mo na, Lucien. Napakaganda pero sobrang mahal ng kwintas na ito. Mabuti pang umalis na tayo. Hindi pwede. Sinasabi ko na nga ba, kung saang lupalop galing ang pulubing ito, ikaw lang pala yan, Lucien. Ikaw pala si Chen Xiaoxiao? Ikaw na mahirap ka? Lumayo ka sa counter ko? Ang dumi mo. Anong klaseng pag-uugali yan? Gusto mo pa bang magbenta o hindi? Siyempre, nagbebenta ako, pero hindi sayo. Ang mga katulad mong mahirap, marami na akong nakitang ganyan. Magdadala ng babae para tumingin ng mamahaling kwintas, pero titingin lang at hindi bibili. Hay? May $2 na tindahan sa silong, doon ka nababagay mamili. Chen Xiaoxiao. Sobrang-sobra na yung mga sinasabi mo. Ganyan ba talaga kayo makitungo sa mga customer? Makinig ka? Magandang binibini? Isang talunan lang ang lalaking kasama mo. Sa ganda mong yan, sayang lang kung magtitiis ka sa kanya. Masyadong nakakapanghinayang. Saktong-sakto, may mga kilala akong mayayamang tagapagmana. Gusto mo bang ipakilala kita? Mayayaman, paulit-ulit na lang. Sinasabi ko sa'yo, Chen Xiaoxiao, higit pa ako sa kanila. Ako mismo ang bilyonaryo. Ikaw, bilyonaryo? Lucien? Siguro nabaliw ka na dahil sa sobrang kahirapan. Huwag kang mag-eskandalo rito. Layas na. Hayaan mo na siya, Lucien. Tara na, umalis na tayo. Hindi ko naman nagaanong gusto ang kwintas na iyan. Hindi, kukunin ko ang kwintas na ito. Ang presyo niyan ay $79,800. Kaya mo ba yang bayaran? Ibalot mo yan para sa akin? Gagamit ako ng card. Lucien, katumbas na yan ng 1 taon mong sahod. Huwag kang magpadalos-dalos. Lokong ito, kapag nabili mo ang kwintas na yan, luluhod ako sa harap mo para humingi ng tawad. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Tapos na. Ngayon, lumuhod ka na sa harap ko. Paanong? Nagtagumpay ang bayad? Tama na. Ngayon, bakit hindi ka pa lumuluhod sa harapan ko? Ito ay matagumpay ang pagbabayad? Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera, hahangal? Ibalot mo na iyan at ibigay mo sa akin. Ikaw na mapanglait sa kapwa. Ngayon, lumabas ka rito at lumuhod para humingi ng tawad. Ikaw? Hindi ako luluhod. Ayaw mong lumuhod, ha? Sige lang. Maniwala ka sa akin, irereklamo kita ngayon din dahil sa pag-insulto mo sa customer. Ako. Hindi pwedeng mawala ang trabahong ito. Kung ganoon, bakit hindi ka pa lumalabas para lumuhod? Hindi ba't minamaliit mo ako? Inaakala mong isa lang akong daga sa kanal. Yang Master Lu, patawad po. Sir, mukhang kawili-wili ang tawag mong yan, ha? Hump, sa susunod, ayusin mo ang tingin mo sa mga tao. Yaro, tara na. Lucien, akin na lang ang kwintas na ito. Isasalin ko sa iyo ang $78,800. Hala, o sige lang, Yaro. Mas mayaman ako kaysa sa iniisip mo. At ang isang ito, ituring mo na itong regalo ko para sa'yo. Salamat sa iyo. 10,000, 10,000, 10,000, 100,000. $900 at $78,000,000. Diyos ko po. Yaro, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Talagang swerte ka sa akin. Ano ang ginagawa mo? Tara na, Yaro. Ibibili kita ng sasakyan. Tara na, Yaro. Bibilhan kita ng sasakyan. Wow, napakaganda naman ng sports car na ito. Gustong-gusto ko ito. Yang Master Duan, gusto ko itong bilhin. Walang problema. Maraming pera ang duwan-yuan nyo. Yang Master Duan, ang pogi mo talaga. Siyempre naman. Lucien, ang mamahal ng mga sasakyan dito. Dito ba talaga tayo bibili ng sasakyan? Ayos lang. Hindi lang ako ang bibili. Bibilhan din kita ng isa. Huwag kang mag-alala. Huwag mo akong tipirin. Pili ka lang ng kahit anong gusto mo. Lucien, alam ko ang intensyon mo. Pero,
Pagkatapos natin tumingin ay umalis na tayo. Oh, ayos lang yan. Halika, pili ka lang. Sige na. Oh, Yuelan, hindi ba ito ang walang kwenta mong ex-boyfriend na si Luchen? Ning Yuelan. Ikaw pala, anong pagkakataon nga naman? Anong ginagawa mo rito? Mag-a-apply ka ba bilang janitor? Oo nga, sabi ko na nga ba kaya amoy mahirap dito? Nandito ka pala para maglinis ng banyo. Yang Master Duan, syempre masangsang ang amoy ng mga mahihirap, amoy pulubi talaga. Ning Yuelan? Hiwalay na tayo, kaya wag mo na akong busitin. Bakit nyo naman sinasabihan ng ganyan si Luchen? Dahil lang ba mayaman kayo? Uy, ang bilis mo namang nakahanap ng bagong girlfriend? Miss, walang pera ang taong yan. Mayaman ako, ang mga sasakyan dito, pumili ka ng kahit isa. Ibibigay ko sa iyo. Pasensya na, hindi ko kailangan yan. Tara na, Luchen. Wag na nating pansinin ang ganyang klaseng tao. Ang lakas naman ng loob mo, nagmamarunong ka pa. Dinala ka lang ni Luchen sa car dealer na ito dahil gusto mo lang magpabili ng sasakyan, di ba? Pero pasensya ka na, sasabihin ko sa'yo, wala siyang pera. Mercedes-Benz ito, mamahaling sasakyan para lang sa mga mayayaman. Ang isang dukhang gaya niya, hindi kayang bumili niyan. Hindi mo naman yan mabibili. Miss, napakaganda mo. Bakit ka sumasama sa isang talunang tulad ni Luchen? Ang isang young master na katulad ko lang, ang may karapatang magkaroon ng magandang babaeng gaya mo. Sa mga sasakyang nandito, pumili ka ng kahit ano. Ibibigay ko sa iyo, basta't samahan mo lang ako ngayong gabi. Kayong, mga bastos kayo. Duan Yuan? Di ba't sobrang yaman mo? Bakit? Gusto mo ba talagang makipagpaligsahan sa akin? Kung sino ang mas mayaman? Eksakto, gusto kitang makaharap at tignan natin kung sino ang may mas malaking pera. Hoy, talunan, wala ka talagang takot at hindi mo alam ang kinalalagyan mo. Si Young Master Duan ay isang kagalang-galang na presidente ng Duan Group na may kayamanang aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Sa kakarampot na ipon mo, baka kahit pampagamot ay wala ka. Ning Yuelan, manahimik ka. Si Duan Yuan ang kinakausap ko. Napakapulubi mo namang tao. Sige. Walang problema. Lalabanan kita. Kung sino ang matatalo, ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad. May lakas ka ba ng loob? Luchen, wag ka nang makipagkompetensya. Paano mo siya magagawang higitan sa yaman? Huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman na sa'yo, mas mayaman ako kaysa sa iniisip mo. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang nakaluhod sa harap ko. Luchen, itigil mo na ang pagmamatigas. Kakayanin mo ba? Mukhang ang girlfriend mo ay hindi masyadong naniniwala sa'yo. Napakayabang pero wala namang ibubuga. Young Master Duan, sa tingin ko dapat ay ipabugbog mo na lang ang mga binti niyan para mapaluhod na yan sa sahig. Ay, hindi. Gusto kong makita kung paano ang talunang ito ay dahan-dahang nawawalan ng pag-asa. Sige, paano tayo maglalaban? Dahil nasa tindahan tayo ng mga sasakyan, magpaligsahan tayo, tignan natin kung sino ang makakabili ng pinakamahal na sasakyan. Ano sa tingin mo? Sige, may tapang ka. Manager Wang, lumapit ka rito. Oh, Young Master Duan. Anong sasakyan po ang bibilhin nyo ngayon? Kung alin ang pinakamahal, iyon ang bibilhin ko. Po, mayroon po kaming limited edition na Mercedes-Benz. Ang presyo ay 4 na milyon at 300,000 dolyar. Iyan ang bibilhin ko. Yuelan, ang sasakyang ito ang regalo ko sa iyo. Salamat, Young Master Duan. Napakabait niyo po. Papasalamatan kita ng husto mamayang gabi. Ano na, talunan? Tapos na ang laban? Lumuhod ka na. Tapos na ang lahat. Lumuhod ka. Luchen, wag kang luluhod. Tara na. Sandali. 4 na milyong dolyar lang, gusto mo na akong paluhurin? Sasabihin ko sa iyo, 2 kotse ang bibilhin ko. Isa para sa akin at isa para sa kanya. Wala kang kwenta? May ganyan ka ba kalaking pera? Oo nga, pumunta ka pa rito noong nakaraang araw para magbenta ng insurance. Hamak ka lang na ahente ng insurance, bakit ka nagpapanggap ng ganyan? Hamak ka lang na ahente ng insurance kapag hindi mo na ilabas ang perang iyan? Lintik lang ang walang ganti sa iyo? Sige na, tama na ang satsat. Tinatanong lang kita kung magdadagdag ka ba. Kung hindi ka magdadagdag, lumuhod ka sa harap ko ngayon din. Ikaw, magdadagdag ako. Bibiling ako ng 5 sasakyan, tara na. Akala mo ba napakahusay mo na? Ang ganitong kompetisyon ay parang laro lang ng bata. Ganito na lang. Bibiling ko na lang ang buong 4S shop na ito. Ano? Ikaw na walang kwenta. Balak mo talagang bilhin ang buong force shop na ito? Huwag kang ngang magbiro. Para mabili ang force shop na ito, huwag kang mangarap kung wala kang 400 milyong dolyar. Mawalang galang na po, sir. Kung magpapatuloy pa po kayo sa panggugulo, mapipilitan po akong tawagin ng mga security para palayasin kayo. Luchen, umalis na lang tayo. Saan ka naman kukuha ng ganoon kalaking pera? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Kailan ba kita niloko? Maganda, maniwala ka na lang sa kanya. Pagdating ng araw na naloko ka na niya sa kama, doon ka palang magsisisi. Magsisisi ka na hindi ka sumama kay Young Master Duan. Sa halip ay sumama ka sa walang kwentang pobreng ito. Hay, sumama ka na sa akin, hindi pa huli ang lahat. Young Master Duan, maaari na po kayong magbayad. Ipapalayas ko sa security ang walang kwentang taong ito mamaya. Hindi ko hahayaang may baliw na mangistorbo sa magandang mood niyo sa pagbili ng kotse. Luchen,
Mas mabuti pang, umalis na lang tayo. Si Manager Wang ka, di ba? Oh, bakit po? Mukhang talagang itutuloy niyo ang pagbili sa 4S shop na ito ah. Bibilhin mo ba talaga pati itong 4S shop ko? Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo, hindi na ako magiging mabait sa iyo. Bibilis ka ba? Wala ka namang pambili. Inaabala mo lang ang negosyo ko. Nakakainis talaga. 500 milyong dolyar. Ito iswipe mo. Sige. Gusto ko ngang makita kung ang katulad mong nagbebenta ng insurance ay kung magkano ba talaga ang laman ng card mo at kung kaya ba nitong bilhin ang 4S shop ko. Maghintay ka lang. Yuelan, mukhang may magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Hehe. Ngayon, ako na ang may magandang palabas na mapapanood. Lucien, inadidismaya na talaga ako sa iyo. Ano na, Manager Wang? Hala, May laman ba talaga ang card na iyan? Sabihin mo na para sumaya naman kaming lahat. President Lu, ito na po ang inyong card. Manager Wang, ano ang itinawag mo sa basurang iyan? Manager Wang, sandali lang. Nawawala ka na ba sa sarili? Tinatawag mo ang pulubing iyan na President Lu. Huwag ka namang magbiro. Tama na iyan. Ngayon, ako na ang may-ari ng Xiaowang. Kung tatawagin man niya akong President Lu, ano bang problema roon? Tama po ang sinabi ni President Lu. Kayo na po ang bago kong boss ngayon. Imposible. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang basurang ito? Talagang imposible iyan. Sino ka para magsabi kung ano ang imposible o hindi? Pero ngayon, nakapaglabas ako ng 500 milyong dolyar at nabili ko na ang shop na ito. Ikaw na basurang tao ka. Yang Master Duan, hindi magkakaroon ang pulubing ito ng 500 milyon. Kahit isang bahay sa Jiang City ay wala siya. Kaya saan nanggaling ang 500 milyong iyon? Yang Master Duan, totoong binili ni President Lu ang Jiangcheng Mercedes-Benz 4S dealership. Manager Wang, pinapayuhan kita na tingnan mo itong mabuti. Baka naloloko ka lang ng basurang ito. Pinapayuhan kita na kumpirmahin mo itong muli. Baka naloloko ka lang ng walang kwentang taong ito. Yang Master Duan, hindi na po ako bata. Ilang ulit ko na po itong kinumpirma at mas masusing pagsusuri ang ginawa ko kaysa sa inaakala nyo. Si President Lu ang boss ko. Imposible. 500 milyong dolyar? Kahit ako ay hindi kayang maglabas ng 500 milyong dolyar ng ganoon kabilis. Paano itong walang kwentang ito? Hindi ito maaari. Lucien, kailan ka pa naging ganyan kayaman? Bakit hindi mo sinabi noon pa? Simula noong araw na iniwan mo ako? Ning Yuelan o Ning Yuelan? Hindi ba't gusto mo sa mayayaman? Ngayon, akong si Lucien ay mas mayaman pa kaysa sa Young Master Duan na kasama mo. Anong masasabi mo? Ganoon ba talaga? Hoy, walang kwenta. Bakit ka nagmamayabang? Dahil lang ba nakabili ka ng isang 4S shop? Ako ang presidente ng Duan Group? Isang tao na hinding-hindi mo mapapantayan kailanman. Young Master Duan, kahit pamalaki ang naitutulong nyo sa negosyo namin, wala pa rin kayong karapatan na insultuhin ang boss naming si President Lu. Aba, ang asong ito? Napakabilis mong bumaliktad. Miss, respetuhin niyo po ang pananalita nyo. Teritoryo ko ito. Manager Wang, sigurado ka bang gusto mong panigan ng walang kwentang iyan? Alam mo, Duan Yuan, ako na ang boss ng Xiaowang ngayon. Kung hindi siya kakampi sa akin, bakit? Kakampi pa ba siya sa panlalait niyo sa akin? Hump, huwag kang masyadong mayabang. Dahil lang ba nakabili ka ng isang 4S shop? Para sa akin, wala lang ang pagbili ng ganyang klaseng shop. Haha, para sa akin ay wala lang din naman talaga iyon. Pero naalala ko, mayroon tayong pustahan. Hindi ba't natalo ka? Ikaw, Ang tanda ko, ang matatalo ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad. Hoy, mahirap. Huwag kang abusado. At huwag mong asahang si Young Master Duan ay luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. Gusto mo pa ba talagang pauwiin si Young Master Duan at lumuhod para humingi ng tawad? Kayo ang nakipagpustahan kay Lucien ano ngayon? Ngayon ay gusto nyo nang bawiin ang sinabi nyo? Hump, hindi ko naman alam noon na ganito kayaman ang taong walang kwentang ito. Napakawalang hiya nyo talaga. Sinasabi ko sa iyo, Duan Yuan, ngayong araw, dapat kang lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag mo nang asahang makakalabas ka pa sa 4S shop na ito. Anong ibig mong sabihin? Ako si Duan Yuan? Ang presidente ng Duan Group, anong magagawa mo sa akin? Ganon ba? Hoy, Xiaowang! Tawagin mo ang mga security guard. Bibigyan natin ng kaunting leksyon si Young Master Duan ngayon. Kayo. Huwag kayong gumawa ng kung ano-ano. Si Young Master Duan ay isang makapangyarihang tao sa Jiang City. Hindi niyo siya pwedeng saktan. Hindi ako naniniwala na may taong hindi kayang turuan ni Lucien. Ngayon ay kailangan mong lumuhod sa harap ko. Napakayabang mong taong walang kwenta ka? Iniisip mo talagang luluhod ako sa harap mo? Aalis na tayo. Hoy, gusto niyo pa bang tumakas? Ako si Duan Yuan, at gusto ko nang umalis. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Young Master Duan, huwag na nating pansinin ang taong walang kwentang iyan. Tara, aasikasuhin kitang mabuti mamayang gabi. Ning Yuelan, ikaw ay talagang... Bakit ba noon nawili ako sa isang katulad mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Hampas lupa ka. Tingnan natin kung hindi kita. Bakit ka nananakit ng tao? Sasampalin ko talaga ang walang kwentang ito. Ano ang balak mong gawin? Manager Wang, ano ang ginagawa mo?
Manager Wang? Sigurado ka bang gusto mong kalabanin si Duan Yuan? Sumusunod lang ako sa utos ni President Lu. Wala akong planong kalabanin si Young Master Duan. Dahil inutusan ako ni President Lu na tumawag ng security, gagawin ko lang ang trabaho ko. Hehe, mukhang masaya ito. Nakakawili. Gusto kong makita kung ang mga hamak na guard na ito ay maglalakas loob na hawakan ako. Sigurado ka ba talaga na kaming mga security guard ay hindi mangangahas? Nasaktan ka? Luchen, ikaw na walang silbi? May kakayahan ka ba? Magtanong-tanong ka sa Jiang City kung sino ang hindi nakakaalam sa kapangyarihan ni Duan Yuan. Gusto kong makita kung maglalakas loob silang galawin ako. Sige, simulan na natin. Kayong lahat, pilitin siyang lumuhod sa harap ko. Ang mga walang silbing ito? Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumalaw. Puro sila mga duwag at walang kuwenta. Ang Young Master Duan lang namin ang tunay na lalaki. President Lu, talagang pasensya na po kami. Hahaha. Luchen, nakita mo na? Ito ang mga basura mong security guard. Kahit ang salita ng boss nila, hindi nila pinapakinggan. Ngayon alam mo na kung sino ang mas makapangyarihan dito sa Jiang City? Ako si Duan Yuan. Mas magaling talaga ako sa iyo. Kayong mga walang silbi, umalis na kayo sa daan. Kapag naaksaya ang oras ng aming si Young Master Duan, kaya niyo ba kaming bayaran? President Lu, Ayos lang, tutal. Itong si Young Master Duan ay talagang tanyag na sa Jiang City ng matagal na panahon. Kung hindi kayo makakilos, naiintindihan ko. Luchan. Pero masyadong mayabang si Duan Yuan. Hindi natin siya pwedeng hayaang makaalis na lang ng ganoon, di ba? Hoy, magandang dilag. Kung naiinis ka sa akin, pwede mo akong puntahan sa kumpanya ko anumang oras. Hihintayin kita. Tandaan mo, magsuot ka ng mas maiksi sa susunod. Ikaw, wala kang hiyang bastos ka. Ano naman kung bastos ako? Sa tingin mo ba may lakas sila ng loob na saktan ako? Duan Yuan? Marami akong paraan para parusahan ka. Sasabihin ko sa inyo, kayong lahat, parusahan niyo siya hanggang sa hindi na siya makilala. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko ng $1,000,000. Ang laki ng ginagasta mo, basurang lalaki, para bigyan ng $1,000,000 ang mga basurang security guard na yan? Young Master Duan, nagpapanggap lang naman siyang mayabang. Bumili siya kanina ng 4S shop sa halagang $500,000,000. Ngayon naman ay gusto niyang bayaran ang mga guard na ito. Paanong mangyayari iyon? Manager Wang, pumunta ka sa opisina, kumuha ka ng pera sa account ng kumpanya at bigyan ang bawat isa sa kanila ng $1,000,000. President Lu, ano po ang ibig ninyong sabihin? President Lu, naintindihan ko po. Simula ngayon, tauhan ko na kayo, kaya ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang trato. Salamat po, President Lu. Maraming salamat po, President Lu. Talagang isa kang basura? Napakayabang mo sa pera na wala namang utak? Nagbigay ka ng $1,000,000 sa bawat basurang guard na iyan. Talagang sira ang ulo mo dahil lang sa marami kang pera. Respetuhin niyo po si President Lu. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Security guard ako dito. Anong problema kung pagsabihan kita? Halika rito. Aray! Ginalit niyo si President Lu. Dapat kayong humingi ng tawad. Bitiwan mo ako, mabahong guard. Bitiwan niyo agad si Young Master Duan, Ning Ning Yuelan. Yuelan, huwag kang makialam dito. Young Master Duan, Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Binibigyan kayo ng basurang iyan ng $1,000,000, kaya ko ring magbigay. Kung $1,000,000 ang binigay niya, bibigyan ko kayo ng $2,000,000. Tutuparin ko ang sinasabi ko, ililipat ko ang pera ngayon din. Young Master Duan, hindi ba't kanina ay kung tawagin mo kami ay basura na gawa mo kaming maliitin kanina, di ba? Nirerespeto kami ni President Lu, kaya handa siyang magbigay ng $1,000,000 at magagawa mo pang ikumpara ang sarili mo kay President Lu? Wala ka talagang modo. Kayo, Kahit gaano pa karaming pera ang ibigay nyo, hindi ko kukunin iyan. Ano ka ngayon, Young Master Duan? Akala ko ba ay napakagaling mo at sobrang hambog? Luchen, pagkalabas ko rito, pagbabayarin kita. Hindi kita mapapatawad. Gusto mo ba akong subukan? Sige, papakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Lumuhod ka? Hinding-hindi. Itulak ang ulo niyan. Hay naku, Young Master Duan, dumating din ang araw mo. Ano? Hinagaw mo ang asawa ng iba? Nagmataas ka sa iba? At ginagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pera. Kaya ngayon, tuturuan kita ng leksyon gamit ang sarili mong paraan. Luchen, pagbabayarin kita. Maghintay ka lang. Sige, matigas pa rin ang ulo mo ha? Saktan nyo iyan. Sige, turuan nyo ng leksyon. Aray. 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 Tigil na, nagkakamali na ako. Humihingi ako ng paumanhin. Master Lu, patawad po. Sige, dahil nakita kitang nakaluhod at humihingi ng tawad, palalampasin ko muna ito. Tumayo ka na. Young Master Duan, Lumayas ka. Young Master Duan, bakit mo ako sinasaktan?
Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mangyayari sa akin ang lahat ng ito. Malas ka sa buhay. Ning Yuelan, tandaan mong mabuti. Isa ka lang namang laruan ng mayayamang tao, alagang pwedeng laitin at saktan kahit kailan. Ikaw? Lu Chen, humanda ka sa akin. Anong tinitingin-tingin nyo? Alis? President Lu, kung ganoon po, hindi na namin kayo iistorbohin. Teka muna. Itong 4S store na ito, i-transfer nyo na sa pangalan ng kasama ko. Lu Chen, hindi maaari ito. Gumastos ka ng 500 milyong dolyar para makuha ang ari-ariang ito. Hindi ko ito matatanggap. Sige na, ayos lang yan. Dito ka lang muna, pumunta ka kay Manager Wang para pumirma ng kontrata. Hindi. Itong 4S store ay masyadong mahalaga. Hinding-hindi ko ito matatanggap. Alam mo, medyo mahina ako pagdating sa ganito. Hindi ako marunong mag-manage ng kumpanya. Eto na lang ang gawin natin. Isipin mo na lang na tinutulungan mo akong magpatakbo ng negosyo at ang kalahati ng kikitain ay sa iyo. Sige, pero maliwanag ha. Pansamantala lang akong magmamanage para sa iyo. 5 trilyong dolyar. Grabe, napakalaking halaga nito. Hindi ko akalain. Kumusta po, Ginoong Lu? Ako ang presidente ng Pandaigdigang Bangko. Si Kiao Meng Yun po. Pandaigdigang bangko? Tanda ko ang bank card ko. Ay galing din doon. Tama po kayo, Ginoong Lu. Nakita po namin ang inyong bank card. Maraming pondo ang pumasok nitong nakaraan. Matapos naming makumpirma na walang problema, gumawa kami ng kaisa-isang black card sa buong mundo para sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo ito. Ito ba? Ginoong Lu, ang inyo pong yaman ngayon ay lampas na sa dating pinakamayamang tao sa mundo. Kayo na ang pinakaimportanteng kliyente ng aming bangko. Ang inyong 5 trilyong dolyar ay nasa loob na ng black card na ito. Pakitanggap po ito. 5 trilyong dolyar? Napakalaking pera niyan. Talagang sarili ko palang pera yan. Sige, tatanggapin ko na ito. Maaari ko po bang itanong, kung may libreng oras po kayo ngayon, Ginoong Lu? Mayroon naman. Bakit? May pulisiya po ang aming bangko. Basta't importante po ang aming kliyente. Nagbibigay po kami ng espesyal na tailor-made na suit bilang regalo. Custom-made na suit? Opo, Ginoong Lu, sana po ay mapaunlakan ninyo kami. Ginoong Lu. Sige, walang problema. Sige, walang problema. President Lu, ito ang clothing store sa ilalim ng ating global bank. Lahat ng mga suit dito ay gawa ng mga top designer mula sa Europa. Uy, maganda ang tela nito ah. Saan galing ang probinsyanong ito? Ano? Hindi ito ang kural nyo. Umalis na kayo. Paano kayo nakapasok dito? Ang mga high-level executive lang ng global bank at ang mga kliyente ang pwedeng pumasok dito. Gusto ko nang itanong sa inyong dalawa. Paano kayo nakapasok? Ang suot ng probinsyanong ito, halatang galing lang sa bangketa. Mr. Chen, sa pagpunta sa mga high-end na lugar na ganito, dapat naman ay magsuot ng medyo formal, di ba? Talagang walang alam na probinsyano. Ikaw? Hayaan mo na sila, President Lu. Huwag mo silang pansinin. Susukatan na kita. Hindi nyo ba ako narinig? Pinapaalis ko na kayo. Ha? Susukatan pa. Napakawalang galang naman ng taong ito. Ano ba talagang problema mo? Sabi ni Mr. Chen, lumayas na kayo. Teka lang, ano ang karapatan nyo para palayasin kami? Clothing store ito na pagmamayari ng Global Bank. Hemp. Isa akong high-level executive ng Global Bank branch dito sa Jiangcheng at ako rin ang manager ng shop na ito. Kapag sinabi kong lumayas kayo, dapat kayong sumunod. Para lang sa mga VIP Platinum user ang shop na ito. Sila lang ang pwedeng pumili ng damit. Bakit ka nagdadala ng probinsyano rito? O baka naman, dahil katapusan na ng buwan, gusto mong humabol sa quota mo. Talaga namang... Para lang sa sales quota, magpapasok ka ng ganitong basura. Iba ka rin sa buong Global Bank. Napakawalang modo mo talaga. Pasensya ka na, President Lu. Mali ko na hinayaan kitang bastusin ng ganoon. Patawad po. Ayos lang, ganyan talaga ang mga taong yan, mapanghusga sa kapwa. Ano naman kung mura lang ang suot ko, komportable ito at mura, gusto ko to. Hindi ko lang talaga hilig ang mga luxury goods. Mas gusto kong gastusin ang pera ko sa ibang bagay. Hindi ko lang talaga gusto ang mga luxury items. Oo, mas gusto kong gamitin ang pera ko sa ibang bagay. Ikaw na taga-bukid ka? Dahil hindi mo kayang bumili, sasabihin mo na lang na hindi mo ito kaya. Hindi mo lang talaga gusto? Halatang wala ka lang pera kaya hindi mo mabili. Wala ng pera. Ang tigas pa rin ng ulo, sasabihin pa na ayaw niya, talagang kahiya-hiya. Masyado na kayong sumusobra. Bakit? Miss Kiao, para lang sa kliyenteng ito, kakantiin mo akong opisyal ng Global Bank? Mali mo. Ako pa pala ang pinakamataas na amo mo. Sigurado ka ba? Mataas na opisyal lang. Ang lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw na masamang babae. Walang respeto sa ating Mr. Chen, sino ka sa tingin mo? Hindi ko alam kung paano. Naging mataas na opisyal ang taong ito. Sige, napakagaling. Sa buong Jiang City, iilan lang ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa akin. Bata, huwag mong isiping porket may backer ka, ay pwede ka nang maging hambog sa harap ko rito sa Chen-an. Kapag nagalit ako, tatapusin ko kayong dalawa. Humph, interesado akong makita kung paano mo ako papatumbahin. Kung hindi lang ako mahinhin, malamang ay naparusahan na kita. Ang aming Mr. Chen ay napakabait pa naman. Kung alam nyo ang nakabubuti sa inyo, lumayas na kayo rito. Huwag niyong gambalain ang oras namin ni Mr. Chen. Nakakatawa. Damitan ito ng Global Bank, hindi ito sariling lugar ng Chen-an. Sinasabi ko sa iyo, ang lugar na ito ay ari na ng Chen-an. Kung hindi ka sang-ayon, magreklamo ka sa headquarters. Pero kapag nalaman ko ang tungkol doon,
Sisiguraduhin kong ikaw at ang kliyente mong taga-bukid ay talagang malalagot. May ilang tao talaga, dahil lang sa kaunting ganda, ay nanloloko na ng mga probinsyano para lang makapagbukas ng mga account. Napakawala mo talagang hiya. Aba, Makey, tama ka. Iyon nga ang pakay ng babaeng ito. Sa tingin ko, may itsura ka naman. Kung talagang uhaw ka sa benta, gusto mo bang bigyan kita ng ilang koneksyon? Para naman hindi ka na humahabol sa taga-bukid para lang sa benta mo. Para hindi ka na lumapit sa mga ganyang dukha para lang makakuha ng benta. Ano sa tingin mo? Napakabait ko naman na tao. Nakakadiri ka. Huwag kang masyadong mapili. Sa Jiang City, ang mga babaeng gustong sumama kay Mr. Chen ay hindi na mabilang. Si Mr. Chen ay ganyan talaga. Pinahahalagahan ka niya. Alam mo ba yon? Kaya ganito ba talaga ang mga empleyado ng Global Bank ninyo? Talagang namulat ang mga mata ko. Ginoong Lu, pasensya na po talaga kung naging hindi maganda ang karanasan niyo rito. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa kanya? May pera ba ang isang yan? Miss, sasabihin ko sa iyo, kami ay Global Bank at ang target naming kliyente ay mga mayayaman. Sa paglilingkod sa mga dukhang gaya niya, sa tingin mo ba ay nararapat yan? Bakit parang hindi ko matandaan na mayroon tayong ganyang panuntunan? Hay nako, nagbago na ang lipunan ngayon. Dapat ay nakatuon tayo sa pera. Hanggat kumikita ako sa mga mayayaman, doon ako maglilingkod. Pagdating naman sa mga dukhang hampas lupa na yan, hindi ko man lang sila tinatapunan ng tingin. Sige na Mr. Chen, palaisin mo na sila. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka. O sige, walang problema. Walang problema po. Magbibilang ako hanggang 3. At kapag hindi pa kayo lumayas, huwag niyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Huwag na nating paabutin sa 3. Ikaw, Chen An, ay tinanggal na ni Kiao Ming yun. Tinanggal? Anong sinasabi mo riyan? Anong karapatan mong sibakin ako? Ang Mr. Chen namin ay ang General Manager ng Jiang City Branch. Isang hamak na manager lang pero ang lakas ng loob. Ako ang CEO ng Global Bank. Ngayon sabihin mo, may karapatan ba ako o wala? Ako si CEO ng Global Bank. Sa tingin mo ba ay wala akong kakayahan? CEO? Imposible. Bakit siya pupunta sa lugar na gaya ng Jiang City? Siguradong hindi siya si CEO. Nasa Jiang City ang President Lu, kaya syempre kailangan kong pumunta rito. Tamang-tama nga rin, dahil kung hindi ako pumunta, tila wala talagang makakapagdisiplina sa iyo. Hindi ito maaari. Mr. Chen, nagkukunwari lang ang babaeng iyan. Ikaw na babae ka, talagang matigas ang ulo mo. Anong karapatan mong insultuhin ako? Ikaw na taga-probinsya ka. Mula nang pumasok ako rito, kung ano-anong pahiya na ang ginawa nyo sa akin. Kung hindi lang dahil kay President Kiao dito, pagsisihan mo talaga ang ginawa mo. Ginoong Lu, pasensya na po talaga. Dahil sa hindi magandang karanasan niyo rito. Huwag po kayong mag-alala. Magpapadala ako ng tao para sisantehin ang Chen An na ito. Sisisantehin ako? Anong karapatan mong sisantehin ako? Hindi ako naniniwalang ikaw si CEO ng Global Bank. Hello, Mr. Liu. May empleyado ba sa departamento niyo na? Ang Mr. pangalan Liu? ay Chen An. Sisantehin siya para sa akin, ngayon na agad. Oh, hayan, nangyari na ang gusto mo. Sige, umalis ka na. Dahil naka-blacklist ka na sa Global Bank namin. Ikaw? Na-blacklist ka na sa aming bangko sa buong mundo. Ikaw? Hello, Mr. Liu? Wala kang kwenta. Puro ka na lang gulo. Binangga mo si President Kiao. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Sinihay ka na. Hindi, Mr. Liu. Hindi ito totoo. Dito sa... Anong hindi totoo? Iyon lang. Bahala ka na sa buhay mo. Mr. Chen, anong nangyari sa inyo po? Walang hiya ka? Itinatanong mo kung anong nangyari. Tinanggal ako. Ano? Ito ay... President Kiao, pasensya na po at nabulagan ako. Hindi ko alam na pupunta po kayo rito sa Jiang City at may kasama pa kayong mahalagang kliyente. Tingnan niyo ang nagawa ko. Naku po. Umalis ka na. Wala ka ng karapatang pumasok dito. Aray po, President Kiao. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Magsisisi po ako at magbabago na. Wala nang pagkakataon. Umalis ka. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Sabi nang, umalis ka na. Ikaw na. Ginoong Lu, tulungan mo akong makiusap kay President Kiao. Pwede ba? Ako ba? Isa lang naman akong taga-probinsya. Anong kapangyarihan ko para magsalita? Ikaw. Ako ba? Hamak lang akong taga-bukid. Anong kapangyarihan meron ako para magsalita? Ikaw. Kayo. Mr. Chen, Manahimik ka. Sige. Aalis na ako. Magkakaalaman din tayo. Mr. Chen, Mr. Chen, wag mo naman akong iwan dito ng mag-isa. Ginoong Lu, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari ngayong araw. Wala iyon. Sadyang marami talagang klase ng tao sa mundo. Sanay na ako sa ganyan. Bilang pambawi po, hayaan yung ako na ang sumukat sa inyo. Naku, kaya ko na po. Kayo po kaya si President Kiao. Ginoong Lu, wag na po kayong mahiya sa akin. Kayo ang pinakamalaking kliyente ng aming kumpanya, kaya tungkulin ko na sukatan kayo. Ibukas niyo po ang inyong mga braso para masukatan ko na kayo.
Sige, maraming salamat. Kailangang hindi mawala ang kliyenteng katulad ni Ginoong Lu. Kahit pagamitan ko siya ng aking alindog. Napakabango naman ni President Kiao. Ginoong Lu, napakaganda po ng inyong pangangatawan. Siguradong kapag isinuot niyo ang aming disenyo ng Amerikana, lalo kayong magiging guwapo. Excited na nga rin ako makita ito. Nga pala Ginoong Lu, may girlfriend na po ba kayo? Wala pa, bakit mo na itanong? Highs, Ginoong Lu, may girlfriend ka na ba? Wala pa, bakit mo na itanong? Oh, wala lang, sayang naman. Sa gwapo at disenteng lalaki na tulad ni Ginoong Lu, bakit kaya wala ka pang girlfriend? Wala pa kasi sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon ngayon. Anong klaseng babae ba ang gusto mo, Ginoong Lu? Siyempre, yung katulad mo. Marunong ka talagang magbiro, Ginoong Lu. Dahil maganda na ang usapan natin, iyon na dapat ang sabihin ko. Siguro ay sanay na sanay ka na sa babae, Ginoong Lu. Kaya alam na alam mo kung paano sila pasayahin. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong wala pa akong nagiging girlfriend? Parang hindi. Kadalasan sa mga lalaking madaling mambola, iilan lang ang tapat. Mali ang iniisip mo sa akin. Mabulaklak man ang pananalita ko, pero kapag kailangan ng gumawa ng aksyon, doon na ako naduduwag. Kakaiba ka talaga sa lahat ng mga mayayaman na nakilala ko, Ginoong Lu. Ang ibang mayayaman ay palaging nasa party kasama ang mga babae. Habang si Ginoong Lu ay hindi man lang nakahawak ng kamay ng babae. Well, may isang babaeng humawak sa akin ngayong araw. Ha? Ngayong araw? Ngayong araw? Ah, alam ko na. Ang ibig sabihin ni Ginoong Lu ay inaabuso ko ang kabaitan mo, tama ba? Pero wala akong magagawa. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa ganda ng katawan ni Ginoong Lu? Bilang isang babae, kusa talaga akong naakit sa iyo. Naku, President Kiao, ang galing mo talagang magsalita. Ngayon lang may babaeng pumuri sa akin ng ganyan. Kung sa tingin ni Ginoong Lu ay ayos naman ako, pwede mo akong yayain na magtsaa. Parang hindi naman yata tama yan. Baka magalit ang boyfriend mo. Ano bang sinasabi ni Ginoong Lu? Saan naman ako kukuha ng boyfriend? Nitong mga nakaraang taon, ibinigay ko ang buong atensyon ko sa trabaho. Wala namang lalaking gugustuhin makipag-date sa isang babaeng puro trabaho ang inaatupag, di ba? Hindi naman yata ako naniniwala riyan. Sa ganda mong iyan, siguradong maraming lalaki ang nanliligaw sa iyo. Hindi mo lang siguro sila gusto. Hindi ka naman lubos na nagkakamali. May nakilala nga akong isang desenteng lalaki ngayong araw. Teka, hindi kaya ako iyon. Hulaan mo. Ang kamandag ng babaeng ito, tunay na malakas. Gabi na po, Ginoong Lu. Sandali lang po magpapahanda ako ng masasakyan niyo pa uwi. Naku, wag na po kayong mag-abala. Kaya ko naman pong umuwi mag-isa. Ginoong Lu, makinig na lang po kayo sa ayos ko. O sige na nga. Hello Yaro, bakit? Hello, Luchen. Pinapapunta ako ng galing sa 4 na S-shop na si President Kian sa Dihaw Hotel para mag-dinner. Kinakabahan ako. Natatakot akong pumunta. Hey, sige lang, mauna ka na doon. Susunod ako agad. Sige, pero dapat pumunta ka talaga ha? Oo. Ginoong Lu, kung magkaroon man po kayo ng problema, maaari niyo po akong tawagan kahit kailan. Alam niyo ba kung nasaan ang Dihaw Hotel? President Kian, hindi pa po dumating ang kaibigan ko. Pwede bang mamaya na tayo uminom? Anong kaibigan ba yan? Nandito ako para makipagnegosyo sa'yo ng maayos. Bakit mo pa kailangang tawagin ang kaibigan mo? Hindi po ganoon, President Kian. Siya po ang nakabili ng 4 na S-shop na ito. Pansamantala ko lang itong pinamamahalaan. Wala akong pakialam doon. Hanggat nandito ka, ikaw ang haharapin ko. Walang kinalaman ng kaibigan mo rito. Teka lang pala. Babae ba ang kaibigan sinasabi mo? Hindi po. Babae ba ang kaibigan mong iyon? Hindi po. Hindi. Ang boring naman. Tara, uminom na lang tayo. President Kian, mabilis po akong malasing. Ang alak na ito. Babae ka naman. Mapapatawad kung hindi ka masyadong umiinom. Pero ang negosyo ay nasa pag-inom. Cheers! Mukhang hindi naman siya nagpapanggap. Hindi nga talaga siya makainom, di ba? 2 baso lang nito at babagsak na siya. Siguradong may libangan ako ngayong gabi. Hindi ko na President po kayang Kian, uminom. President Kian, Isa pang baso. talagang hindi ko na kaya. Fang, ako ang iyong direktang boss. Ganyan ka ba mag-report sa akin ng trabaho mo? Hindi po ganoon, President Kian. Ilang araw pa lang ako sa pwestong ito. Marami pa akong hindi naiintindihan. Maghintay po kayo hanggang sa mas maging pamilyar ako. Hindi ako makapaghintay. Sinadya kong pumunta rito ngayon para mabilis mo itong matutunan. Huwag mong kakalimutan. Ang nakasulat sa ating kontrata, ito ay malinaw na malinaw. Kahit nabili nyo na ang aming 4 na shop, kami pa rin ang may karapatang mamahala at kayo ay nakikihati lang sa tubo. Pero ako. Kasali lang naman kayo sa hatian ng tubo. Pero ako. Unang araw mo palang bilang general manager. Huwag kang matakot, kaya kitang turuan ng dahan-dahan. Subalit, parang hindi maganda ang paligid dito. Bakit hindi tayo lumipat ng lugar? Para personal kitang maturuan, Kian Kaiming. Ano sa tingin mo? President Kian, kailangan ko pong umuwi mamayang gabi. Alam mo, Xiaofang,
Medyo wala ka pang muwang sa ganito. Karaniwan na sa trabaho ang hindi pag-uwi sa gabi. Siya nga pala, may boyfriend ka na ba? Wala po. Mabuti kung wala kang boyfriend, huwag mong hahayaan na hadlangan ng pag-ibig ang pagkita natin ng pera. Tingnan mo, nalulungkot din ang mga tao. Bakit hindi ka sumama sa akin sa hotel ngayong gabi? Para makapag-usap tayo ng maigi. Ano sa tingin mo? President Kian, hindi ba't napunta tayo rito para pag-usapan ang direksyon ng kolaborasyon? Ano po bang ibig ninyong sabihin? Nagpunta ako rito mula sa malayo para lang pag-usapan ang direksyon ng trabaho? Ha? President Kian, ako. Xiaofang, ito ang unang beses na nakaranas ka ng ganito, kaya hindi maiiwasang medyo mailang ka. Naiintindihan ko naman iyon. Pero huwag na huwag kang magmamaang-maangan sa akin. Pero siguraduhin mo na huwag kang magmalang mali siya sa akin. President Kian, hindi ko po maintindihan ang sinasabi nyo. Babalik na po ako. Sandali. Bakit parang nagmamadali ka yata? Hindi ba't may kaibigan ka pang parating? Tatawagan ko na lang siya para sabihing huwag na tumuloy. President Kian, bitawan niyo ako. Kailangan ko na pong bumalik. Gusto mong umalis? Hindi pa nga ako natutuwa, aalis ka na agad? Ano? President Kian, bitawan niyo ako. Hindi ako ang babaeng iniisip niyo. Hi! Hindi ang babaeng iniisip ko. Bakit ibinigay sa iyo ng kaibigan mo ang 4S shop? Hindi ba? Dahil lang sa maganda ka? Napakawalang hiya mo, nagmamaang-maangan ka pa. Ngayon, pasasagutin kita sa akin? Saklolo, tulungan niyo ako. Anong gagawin mo kay Yarrow? May lakas ka ng loob na saktan ako? Yarrow, ayos ka lang ba? Pasensya na at nahuli ako. Luchen, kung nahuli ka pa ng konti baka. Kasalanan ko. Hayop ka, nangahas kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam at hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Sige, ginalaw mo ang taong mahalaga sa akin ngayon. Sinasabi ko sa iyo, kahit sino ka pa man, tuturuan kita ng leksyon. Sige, dahil nakuha mo pang saktan ng tao ko ngayon, sasabihin ko sa iyo, kahit sino ka pang makapangyarihan sa mundong ito, pagbabayarin kita. Tama ang hinala mo, ang lakas ng loob mo. Ako nga ang pinakamakapangyarihan dito, at sisiguraduhin kong wala ka nang mapupuntahan. Hintayin mo ako, Yarrow. Gusto mo akong tapusin, ganoon ba? Tatapusin mo ako? Anong ginagawa mo? Gusto mo akong mawala? Tatapusin mo ako? Makapangyarihan? Big brother, wag na po. Hindi ako makapangyarihan. Kayo po ang tunay na makapangyarihan. Hindi ako makapangyarihang tao, tandaan mo, binubugbog ko ang mga nagmamarunong na makapangyarihan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Luchen, tama na po, siya ang presidente ng Kian Group. Natatakot ako. Tama siya. Ako ang presidente ng Kian Group. Marami akong pera. Mabibigyan kita ng maraming pera. Hindi ba kinuha niyo lang ang 4S shop namin? Marami akong koneksyon. Ngayon, alam naman nating lahat, ang koneksyon ay katumbas ng pera. Sa totoo lang, ang huling bagay na kailangan ko ay ang pera. Imposible. Wala namang taong hindi kailangan ng pera sa mundong ito. Eksakto, dahil ako ang tanging tao sa mundo. Sa mundong ito, mayroon bang tao na hindi kailangan ng pera? Nagkataon na ako lang ang natatangi sa buong mundo. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Luluhod ka ba o hindi? Ako. Alam ko na. Gusto mong mapaupo sa wheelchair, tama? Wag po. Wag niyo po akong saktan. Luluhod na. 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 Luchen. Humingi ka ng tawad. Miss Fang, patawad. Patawad po, patawad. President Kian, nakakasuka ka talaga. Bakit ka nakatingin sa akin? Yumuko ka. Anong nangyayari rito? Bakit nakaluhod si President Kian sa sahig? Duan, President Duan, kasi ito. Duan Yuan. Naiintindihan ko na. Tinatakot ka ba ng lalaking ito? Huwag kang mag-alala, President Kian. Narito na ako, tumayo ka na riyan. Tabi, huwag kang humarang sa daan. Duan Yuan, anong balak mong gawin? Anong balak kong gawin? Pinahiya mo ako ng sobra sa 4S shop. Kung hindi ako makakabawi ngayon, mawawalan ako ng mukha, hindi ba? Nakakatuwa ka talaga. Kung napahiya kita noon, magagawa ko ulit iyon ngayon. Nakakatawa ka talaga. Kung napahiya kita noon, magagawa ko ulit iyon ngayon. Walang silbi. Huwag kang masyadong mayabang. Ngayon, ipapaunawa ko sa iyo na sa alta sosyedad, hindi lakas ng kamao ang mahalaga, kundi ang koneksyon at kapangyarihan. President Duan, sa wakas ay dumating ka na rin. Kung hindi, baka napaluhod na ako sa harap niya. Sige, huwag ka nang mag-alala. Yung pagluhod mo, mamaya ko na lang itutuloy. Tinawagan ko ngayon si President Kian at pati ang President Zhang ng Emperor Hotel na ito. Anong laban ng isang basurang gaya mo sa akin? Luchen, ang dami nilang tinawag para lang kalabanin ka.
Umalis na lang kaya tayo. Wala naman talagang nangyaring masama sa akin. Sa tingin nyo ba ay makakaalis kayo? Tandaan nyo, hindi kayo makakalabas ng Emperor Hotel na ito. Sasabihin ko sa'yo, pinapaluhod mo ako kanina, di ba? Mamaya, kayo ang luluhod sa harap namin. Nandito na si President Duan at si President Jiang. Kahit pa ang City Lord ng Jiangcheng ang dumating, mapapaluhod pa rin namin kayong lahat. Napakalakas ng loob mo, ah. Pati ba naman ang City Lord ng Jiangcheng? Kahit magsama-sama ang mga walang silbi, wala pa rin silang silbi. Hoy, ikaw! Ang tapang mong magsalita. Kaming tatlo kapag nagkasama, wala kaming kapantay dito sa Jiangcheng. Anong karapatan mong maliitin kami? Sige na, sige na. Pwede ba? Ihinto mo na yung pagyayabang mo. Anong kapal ng mukha mo para hamakin kami? Sige na, tama na. Itigil mo na ang pagpapanggap mo sa harap ko, okay? Walang silbi. Sinasabi ko sa'yo, di ba binili mo ang 4S shop ko? Ang binili mong sangay ay ang pinakawalang kwenta kong tindahan? Ibinigay ko sa iyo sa halagang 500 milyong dolyar. Parang nagbigay na lang ako ng tulong sa kawanggawa. Tama iyon. Kami ang pinakamataas na kapangyarihan sa Jiang City at marami kaming pera para paglaruan ka. Ang 4S shop na yon ay dahil lang sa pakikipagpustahan ko kay Duan Yuan. Akala mo ba talaga ay mahalaga sa akin ang 500 milyong dolyar na iyon? Anong kayabangan iyan? 500 milyong dolyar iyon. Mayroon ka ba talagang ganoong kalaking pera? Mas mayaman pa ako kaysa sa iniisip ninyo. Hindi ko lang talaga masikmura ang mga katulad ninyong boss at mga mayayamang anak. Gusto ko lang na isa-isa kayong hiyain. Katapusan mo na ngayong araw. Walang silbi ka. Kapag natapos na ni President Jiang ang mga gawain niya, pasasampalin ko siya dito, kasama ang mga bodyguard niya, at papatitira kita sa loob ng kwartong ito. Pagkatapos ay papanoorin mo ng harap-harapan habang kaming lahat ay pinaglalaruan ng kasama mong masamang babae. Haha, President Jiang! Ako dapat ang mauna mamaya. Kanina ay pinaluluhod at pinayuyukod nila ako. Kaya kailangan kong bumawi. Siyempre naman. President Qian, dapat kang magpakita ng magandang performance ngayon ng matapang mong tindig. Lu Chen, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Paparusahan ko ang tatlong ito mamaya. Anumang presidente o may-ari ng grupo. Sa tingin ko ay mga inutil lang silang lahat. President Qian, nakikita mo ba to? Ito ang nakakatakot kapag wala kang alam sa mundo. Siyempre naman, mukhang hindi niya alam kung gaano katindi ang kapangyarihan ni Duan Group at Qian Group. Hindi niya man lang alam na siya pala ang tunay na walang kwenta. Ngayong araw, ipapaunawa ko sa iyo na kung gusto mong manatili dito sa Jiang City, kailangang maging aso ka namin. Kung hindi, lumayas ka na dito sa Jiang City. Sobrang yabang nyo talaga, ha? Kailangan palang maging aso nyo para mabuhay sa Jiang City, ganun ba? Eksakto. At sasabihin ko sa iyo ang totoo, kahit maging aso ka lang namin, mas maganda pa rin ang buhay mo kaysa sa karamihan ng mga tao dahil kami ang pinakamakapangyarihang tao rito sa Jiang City. Aba, President Duan, baka naman hindi pa siya kwalipikado para maging aso natin? Oo nga pala, tama ka. O baka naman, lumuhod ka na lang ngayon at tumahol? At baka palayasin ka na lang namin. Tama. Kapag lumuhod ka at tumahol ng maganda sa pandinig, baka sakaling hindi ka na namin saktan ng matindi. Paano kung ayoko? Hay, magiging mas masaya kapag ayaw mo. Pwede kitang pilitin na gawin yan. Papahiyain kita ng husto sa pisikal at mental na paraan hanggang sa wala ka ng mukhang maihaharap sa mundong ito. Naku, ngayon lang ako nakakita ng taong walang kwenta na ganito katigas ang loob, pero ayos lang yan. Kahit gaano pa katigas ang loob mo, mamaya ay mapapaluhod at magmamakaawa ka rin sa amin. Kahit gaano pa katigas ang loob mo, maya-maya lang ay luluhod ka rin at sasamba sa amin. Baka mamaya ay kayo pala ang mapahiya sa ating dalawa. Imposible. Ikaw na walang kwenta ka, hindi ka laging suswertehin. Marami akong inihandang plano ngayon para lang hiyain ka ng husto. Ngayong araw ay bibigyan namin siya ng leksyon. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan si Lu Chen. Xiaofang, nagyayabang ka lang dahil mayaman ang kaibigan mo, di ba? Mas mayaman pa ako at si President Duan, bakit hindi mo na lang isiping sumama sa amin? Hindi, Miss Fang. Ang yaman ng walang kwentang ito ay hindi papantay sa amin. Hanggang sa pagbili lang ng isang 4S shop ang kaya niya. Napakaganda mo pa naman. Bakit ang taong walang kwentang ito pa ang pinili mo? Mabait sa akin si Lu Chen at hindi po ako taong mukhang pera. Hindi ko kailangan ng limos niyo. Naku, President Duan, sabi niya ay hindi raw siya babaeng mukhang pera. Tiyak na hindi niya pa nararanasan ang marangya at maringal na buhay, kaya naman nakakapagsalita siya ng ganyan. Basta payag ka, may bibigay ko sa iyo ang pinakamarangyang buhay sa Jiang City para maranasan mo kung ano ang tunay na buhay. Pero may kondisyon, dapat kaming pagsilbihan ninyong lahat ng maayos. Ikaw, mga wala kayong hiya. Sabihan mo man ako ng walang hiya o tuso, wala akong pakialam dahil ikaw at ang walang kwentang ito ay hindi na makakatakas sa mga kamay ko. Duan Yuan, sigurado ka na bang kakalabanin mo ako? Ang isang Imperial Hotel lang naman yan. Tama, siguradong parurusahan ka ngayong araw. Isang Imperial Hotel lang ba yan? Tama ka, tapos ka na ngayong araw. Ikaw na basura ka. Gusto ko ngang makita kung sino ang naglalakas loob na maliit sa ating Imperial Hotel. May isa na namang naghahanap ng sakit ng katawan. President Jiang, sa wakas ay dumating na po kayo. Ang basurang ito ay talagang walang respeto sa inyo. Ito ba ang basurang tinatawag na Lu Chen? Lu Chen, sorry po.
Kung hindi dahil sa pagpilit ko sa inyong samahan ako, siguro ay, wag nyo na akong intindihin, umalis na lang po kayo. Hinarangan na ng mga tao ko ang emergency exit at pati na rin ang lahat ng elevator. At saka nasa pang 27 palapag tayo. Maliban na lang kung may mga pakpak kayo para makalipad paalis. Haha, ikaw. President Kian, sige po, payag na akong makipag-inuman sa inyo. Pakawalan Aray! nyo lang si Lu Chen. Masyado mo atang iniingatan ng basurang ito? Nakakaantig naman ang ginagawa mo, pero sayang dahil huli na ang lahat. Ano man ang mangyari, hindi na makakatakas ang basurang ito. Tungkol naman sa pakikipag-inuman na sinasabi mo, ibang usapan na yan. Ano pa ba ang gusto ninyong gawin ko? Kahit ano, gagawin ko ang lahat basta't payag kayong pakawalan si Lu Chen. Hindi maaari. Ngayong araw, hindi lang ikaw ang sasama sa amin dahil kailangang makita mo mismo kung paano ang basurang ito ay parurusahan ng malala. Panonoorin nyo na lang ba habang ang walang kwentang taong ito ay parurusahan namin ng matindi? Ay naku, ngayon ko lang ito mararanasan. Salamat sa tulong ni President Jiang ngayong araw. Aba, Lu Chen, patawad po. Hindi ko po talaga sinasadya. Pasensya na sa nagawa ko kay Lu Chen. Walang anuman, Yaro. Kasama mo ako ngayong gabi? Walang mangyayaring masama sa'yo? Sila lang ang malalasap ng kamalasan. Inakala nyo ba talaga na akong si Lucien ay basta-basta na lang yung malalamangan? Bakit, hindi ba? Oo nga pala. Noon sa 4S shop dahil kulang ako sa mga tauhan, kaya nagawa mo akong hiyain ng ganoon, pero iba na ngayon dahil kasama ko na sina President Qian at President Jiang. Anong laban mo sa akin? Tama ang sinabi ni President Duan. Paano mo kami malalabanan? Ang yabang mo noong pumasok ka, di ba? Ano, sinipa mo ako? Sisipain kita ng 10 beses mamaya. Anong Luchan? ginagawa mo? Kapag pinaalis na kita mamaya, kailangan mong umalis agad. Huwag mo na akong intindihin. Tumakas ka at tumawag sa 911. Naiintindihan mo ba? pasensya na at mabibigo ka. Walang bisa ang pagsumbong sa amin. Balak mo pang magsumbong? Ha? Ang Imperial Hotel ni President Jiang ay suportado ni Global Bank. Sobrang yaman nila. Global Bank? Ito ay... Isang simpleng pangalan lang. Pero kami ang namamayagpag dito sa Jiang City. Pero sapat na ito para tustusan ang isang basura na katulad mo. Pero para harapin ang isang basura na katulad mo, kayang-kaya ko na. Global Bank. Kawili-wili ito? Maniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang ay mawawalan agad ng pondo ang Imperial Hotel mo? Oh, ha. Hindi ko akalaing magaling ka palang mangarap ng gising. Uy, saan mo ba nakilala ang baliw na ito? Oh, hindi ba tinagaw ko lang ang dating nobya niya? Ngayon, kitang-kita na ang isang mukhang pera at ang isang basura ay talagang bagay sa isa't isa. Hindi kayo naniniwala, di ba? Naniniwala kami. Oo, naniniwala. Ganito na ang lagay mo. Paano kaming hindi maniniwala sa'yo? Ngayon, kahit sabihin mo pang ang presidente ng pandaigdigang bangko ay asawa mo, maniniwala pa rin kami. Hay, nakakapagtaka talaga ito. President Zhang, pwede mo nang tawagin ang mga tao, kailangan na nating tapusin ito. Halatang nagpapatagal lang ng oras ang basurang ito? President Duan, huwag kang magmadali. Hindi ba sabi mo na sa isang tawag lang ay mapapabagsak mo ang Dihaw Hotel? Sige, simulan mo na ang pag-arte mo. Pero kapag hindi mo nagawa iyan, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Hello, President Kiao. Putulin mo agad ang lahat ng pondo ng Imperial Hotel. Naiintindihan ko po, Ginoong Lu. Magaling ang pag-arte mo, mukhang totoo pa. Pero wala ka pa ring silbi. Sekretaryo Liu? President Zhang, hindi ba't tawag lang yan ng sekretarya? Ang batang ito, impossible na may kaugnayan siya kay Global Bank. Hello, anong kailangan? Ano? Naputol ang pondo ko? President Zhang, naputol ba talaga ang pondo mo? Impossible naman siguro yon, President Zhang. Baka naman nagbibiro lang ang sekretarya mo. Ang pondo ng Imperial Hotel talagang ang naputol. Lu Chen, ikaw ba ang gumawa nito? Magbibiro ba ng ganyan ang mga sekretarya nyo? Ito ay? President Jiang, tiyak na may dahilan ito. Tumahimik ka. Ito. President Jiang, ito. Siguradong may dahilan ito. Manahimik ka. Sino ka ba talaga? Ako ba? Isa lang naman akong ordinaryo at simpleng mamamayan. Imposible. Ang isang ordinaryong mamamayan ay hindi maaaring isang tawag lang ay mapuputol na ang pondo ko. Sino ka ba talaga? Sandali lang. President Jiang,
Pinapayo ko na tumawag ka muli para siguraduhin dahil ang batang ito ay walang kakayahang gawin ang ganoong bagay. Tama. Sige na, wag mo nang pagurin ang sarili mo, hindi mo rin malalaman ang impormasyon tungkol sa akin. At ikaw, malapit nang mawala ang Imperial Hotel mo. Tsamba lang yan. Kung ang isang basurang gaya mo ay may ganyang kakayahan, dapat ay matagal ko nang narinig ang pangalan mo sa Jiang City. Tama po, ang taong nakakaputol ng pondo ng pandaigdigang bangko sa isang tawag lang ay dapat isang kilala at maimpluwensyang tao. Paanong hindi pa namin siya nakita noon? Kasi simple lang ako mamuhay. Gusto ko lang na panoorin kayong nakatayo sa harap ko. Naggalit na galit at nagwawala. Hay, masaya ako. Hindi ako maaaring sumugal at hindi rin maaaring nagkataon lang ang lahat ng ito. Hindi ko kayang isugal ito at imposible namang mangyari ang ganoong klaseng pagkakataon. Gawin natin ito, President Jiang. Ipaubayan niyo na ang walang kwentang ito sa amin ni President Qian at alamin mo na ang problema sa daloy ng pondo mo. President Zhang, gusto mo bang bigyan kita ng pagkakataong iligtas ang Imperial Hotel? Paguluhin mo lang ang dalawang ito sa harap ko. President Zhang, huwag kang maniwala sa kanya. President Zhang, walang mangyayari kahit lumabas ka pa ngayon. Mas mabuting pakinggan mo ako. Paluhurin mo silang dalawa. Sa ganoong paraan ay maisasalba ang Imperial Hotel mo. Ibinibigay ko sa iyo ang karapatang magdesisyon. Lu Chen, sino ka ba talaga? Sino ka ba talagang walang hiya ka? President Jiang, hindi ka naman siguro maniniwala sa mga kalokohan ng walang kwentang ito, di ba? Ikaw na walang kwenta ka, huwag mo kaming lukuyin dito. President Jiang, maswerte ka lang sa mga nangyari ngayong araw. Dahil kung hindi, akala mo ba? Tumahimik ka. Naglakas loob ka pang murahin si Young Master Lu. Jiang Li, anong karapatan mong saktan ako? President Jiang, talagang natatakot ka sa sinasabi ng walang kwentang ito. Jiang Li, wala ka talagang hiya. May gana ka pang saktan ako. President Jiang, talaga bang natatakot ka sa basurang iyan? President Zhang, tama ang naging desisyon mo. Mamaya, magpapasalamat ka na pumanig ka sa akin. Manahimik kang ang basura ka. Subukan mo pang laitin si Young Master Lu. President Jiang, palamigin mo ang ulo mo. Lumuhod ka sa harap ni Young Master Lu. President Jiang, sigurado ka ba na para sa basurang ito ay lalabanan mo ako pati ang Qian Group? Muntik nang mawala ang Imperial Hotel, wala na akong pakialam sa Duan Group o Qian Group. Ang mahalaga lang ay hindi masira ang Imperial Hotel. President Jiang, paniguradong niloloko ka lang ng basurang iyan? Wala siyang ganoong klaseng kakayahan. Hayes, hindi ko siya niloloko. Mamaya ay tatawag ako para maibalik ang pondo ng Imperial Hotel. Pero depende pa rin iyan sa mood ko. Lu Chen, ano ba talaga ang pagkatao mo? Ginoong Lu, kasalanan ko po ang lahat. Parang awa niyo na po. Palagpasin niyo na po ang Imperial Hotel. Maaari ko namang itigil ito, pero sabi ko na paluhurin ng dalawang iyan, ayaw ko nang maulit pa ito. Sinabi ko nang paluhurin sila, at ayaw ko nang ulitin ito sa pangalawang pagkakataon. Jiang Li, nababaliw ka na ba? Wala na tayong magagawa ngayon. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay, ang aking Imperial Hotel. Ikaw, lumuhod ka. Huwag mo akong piliting tawagin ang lahat ng aking mga tauhan dito. Jiang Li, sigurado ka bang kakalabanin mo kami ni Old Qian? Para lang sa walang kwentang iyan? Bilisan mong lumuhod kay Young Master Lu, huwag mo akong pilitin. Jiang Li, walang hiya. Nababaliw ka na. Anong ginagawa mo, Old Qian? May hangganan ang aking pasensya. Lumuhod ka na. Bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi pa kayo sumunod, ipapabugbog ko kayo sa mga tauhan ko hanggang sa hindi na kayo makatayo sa kama. President Jiang, huwag mong papapasukin ang iyong mga tauhan. Pakiusap. Old Qian, hindi maglalakas loob si Jiang Li na galawin tayo. Sino ang nagsabing hindi ako maglalakas loob? Ano ang balak mo? Saan galing ang tiwalang iyan sa sarili mo? Lumuhod ka. Jiang Li, dahil pinili mo akong kalabanin, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Anong dami ng satsat na iyan? Lumuhod na kayo. Duan Yuan, gaya ng sinabi ko, ngayong araw, ikaw lang ang tapos na. Lumuhod ka. Lumuhod. Lumuhod. Ginoong Lu, may kailangan pa po ba kayo? President Lu, nakikiusap ako. Huwag mong hayaang tawagin ni President Zhang ang kanyang mga tauhan. Ayaw kong mabugbog, President Lu. Old Qian, isa kang mahinang talunan na duwag sa malalakas. Ikaw pa ang may ganang magsalita niyan sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, magkakaroon ba ako ng ganitong gulo ngayon? Ikaw. Talagang wala na sa katuwiran kayong dalawa. Kayong dalawa, napakagulo nyo kausap. Duan Yuan,
Hindi ba sabi mo ay tapusin na ako sa Imperial Hotel ngayong araw? Bakit? May bala ka pa ba ngayon? Manahimik kang basura ka. Walang modo. Sinapak mo ako? Bakit? Gusto mo pa ba ng isa pang sampal? Sinasabi ko sa iyo, Duan Yuan. Ito ba ang tinatawag mong alta sosyedad? Lahat lang pala ito ay pansariling interes. Kakaunting dikit ko lang, sira na kaagad. Huwag kang masyadong kampante. Basura. Para kalabanin ka. Sa tingin mo, kailangan ko pa ng ibang tao? Ang impluensya ko rito sa Jiang City ay higit pa sa inaakala mo. Sige, aabangan ko ang gagawin mo. Tama na, nakaluhod na kayo at nagmakaawa. Hindi naman ako ganoon kasamang tao, kaya lumayas na kayo. Lu Chen, humanda ka sa akin? Kaming mga Duan Yuan ay kailanman hindi magpapatalo sa iyo? Ano? Gusto mo ba talagang masampal? Tara na. Ginoong Lu. Oo, alam ko. Tatawagan ko na ngayon si President Kiao para ibalik ang iyong pondo. Maraming salamat po, President Lu. Maraming salamat po, President Lu. Lu Chen, nahihilo ang ulo ko. Anong nangyari sa'yo? Uminom ka ba? Isang baso lang ang nainom ko. Pero bakit? Bakit ang hilo ko? Anong nangyayari dito? Ginoong Lu, ganito po kasi iyon. Dito sa aming hotel, ang alak ay sarili naming gawa. At talaga namang malakas ang tama nito. Pasensya na po. Anong ginawa niyo sa hotel na ito? Ginoong Lu, humihingi po ako ng paumanhin. Ikuhan mo ako ng sasakyan, ngayon na. Opo, sige po, susunod agad. Salamat. Sa tingin ko, ikaw si Lu Chen, no? Tama ba ako? Paano mo nalaman kung sino ako? Ay naku, lagi kang kinukwento ni Yaro sa akin araw-araw, pati ngayong araw. Sabi niya lalabas kayo para kumain. Pero parang mali. Bakit ang dami niyang nainom na alak? Huwag mong sabihin nilasing mo siya. Kasi kung totoo man na nilasing mo siya, mawawalan na ako ng respeto sa'yo. Inilarawan ka ni Yaro bilang napaka-perpektong tao. Hindi ko akalaing ganito ka palang tao, Lu Chen. Teka. Pwede mo ba muna akong pagsalitain? Sige, magsalita ka. Ngayong araw na ito, kasalanan ko talaga dahil hindi ko naalaga ang mabuti si Yaro ganito kasi ang nangyari. Ah, ganoon pala ang nangyari? Pasensya na, nagkamali ako ng bintang sa'yo. Ah, ako si Bai Xiaolu. Pwede mo akong tawaging Lulu. O kaya naman ay Xiaolu, kahit alin diyan. O sige, tatawagin na lang kitang Xiaolu. Hay, buti na lang at ikaw ang naghatid kay Yaro pa uwi ngayon. Kung ibang lalaki lang iyan, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Ayaw ko na lang isipin. Hindi ko man lang alam kung ano ang mangyayari, at hindi ko na rin magawang isipin. Ikaw na babae ka, bakit naman uminom ka ng napakaraming alak? Tubig. Pasensya na, pupunasan kita. Sandali lang. Hayaan mong ako na ang gumawa. Ano ba itong ginagawa ko? Unang pagkakataon ko pa lang siyang nakilala, pero hinawakan ko agad ang binti niya. Ay, pasensya na ano, kusa na lang kasing gumalaw ang kamay ko. Huwag mo sanang mamasamain. Ay, wala iyon. Lalaki naman ako, kaya wala akong dapat ikahiya. Yari na. Baka isipin niyang isa akong kakaiba at bastos na babae. Naku, hindi iyon maganda. Ikukuha ko na lang ulit ng tubig si Yaro. Sige. Huwag kang kakabahan. Ganyan talaga ang buhay. Laging may mga hindi inaasahang pangyayari. Galingan mo. Harapin mo ang kahihiyang ito. Heto, Yaro, uminom ka ng tubig. Bubuti ang pakiramdam mo pagkatapos uminom. Eto, Yaro, inumin mo ito. Lu Chen. Lu Chen? Ikaw ba talaga si Lu Chen? Ako nga ito. Bakit? Ikaw pala ang nag-uwi sa akin dito. Mayroon akong matalik na kaibigan na ang pangalan ay, Bai Xiaolu. Napakaganda niya, kaya hindi mo siya dapat magustuhan. Seryoso, bawal mo siyang magustuhan. Hay nako, alam ko na. Uminom ka muna ng tubig. Ayokong uminom ng mag-isa. Gusto ko. Ipakain mo ang tubig sa akin ng dahan-dahan. Ha? Ako? Ito? Pangyaro, naririnig mo ba ang sarili mo? Ano bang sinasabi mo? Bakit? Gusto ko lang namang painumin ako ni Lu Chen ng tubig ng malapitan. Sa atin na lang dapat ang mga ganyang usapan. Anong nangyayari sa iyo? Ganyan ba kayo ka-open mag-usap sa pribado? Hindi Nagbibiro lang naman ako, di ba? Lu Chen. Uhaw na ako. Bilis, painumin mo na ako ng tubig. Sandali lang. Paano ko ba gagawin ang gusto mo, ha? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi Basta ikaw ang magpapainom sa akin. Tatanggapin ko iyan. Ha. Hindi ako namimili. Ha. Ako? Anong problema? Ikaw. Pinandidirihan mo ba ako? Hala, hindi sa ganoon, Lu Chen. Ang sa akin lang,
Ang hiling mo ay masyado ng sobra. Lulu, hindi ba tayo ay magkaibigan? Magkaibigan, di ba? Bakit parang sa kanya ka papanig? Naku naman, lasing ka lang ngayong araw. At baka, kung ipagpapatuloy mo iyan, Alam ko na, ikaw ay, iniisip mo ba na si Lu Chen ay guwapo, at gusto mo siyang maging nobyo? pasensya na po talaga. Talagang ganito lang siya kapag nakainom. Pagpasensyahan mo na siya. Naku, wala iyon. Lasing lang naman siya. Nangyayari din sa akin iyan. Hindi ako lasing. Lulu, pinagbibintangan mo ako. Wala naman akong... Sige na, hindi ka na lasing. Sige na, tama na yan. Iyan ang mas tama. Lu Chen, bilis na. Painumin mo ako ng tubig gamit ang labi mo. Teka, sandali lang. Anong? Ako? Paano mo gustong painumin kita? Lalaki ako. At hindi yata maganda ang ganoon. Ako nga na babae ay hindi nagrereklamo. Bakit ikaw na lalaki ay may arte pa? Isa kang lalaki. Bakit ka pa naiilang? Dahil ba ayaw mo sa akin? Ayaw mo talaga sa akin? Hindi naman sa ayaw ko sa'yo, kaya lang. Kaya lang ano? 'Di ba magkaibigan naman tayo? Pero kahit man lang, hindi mo na magawang painumin ako nang magkadikit ang mga labi natin. Sino namang magkaibigan ang nagpapainom sa ganyang paraan? Bakit? May masama ba doon? Basta ba gusto ni Lu Chen, kahit na magkadikit pa ang aming mga labi, mananatili pa rin kaming magkaibigan. Natalo mo na ako sa lohika mong iyan. Ayoko na munang makipag-usap sa iyo. Yaro, heto. Uminom ka na, kundi aalis na ako. Huwag kang aalis. Palagi mo na lang akong inaapi. Sige na, pero painumin mo ako ulit sa susunod na pagbisita mo, ha? Hi. Sa wakas ay napatulog na rin si Yaro. Ayos na, dahil tulog na siya. Mabuti pang umuwi na rin ako. Gabi na, may masasakyan ka pa ba pauwi? Yan nga lang. Bakit hindi ka na muna magpalipas ng gabi rito sa amin? Ano? Nasubukan ko na itong sofa. Napaka-komportable nito. O sige na nga, payag na ako. Sige. Gabi na nga. Mahirap na makahanap ng sasakyan. Kukuha lang ako ng kumot para sa iyo. First time na may lalaking matutulog dito sa bahay. Nakaka-excite? Pakiramdam ko napasubo ako sa gulo. Ano? Wag na, matulog ka na. Matutulog na rin ako. Hoy, paalala lang, hindi kami naglilak ng pinto sa gabi. Siguraduhin mong hindi ka papasok sa loob. Ano namang gagawin ko doon? Malay ba namin kung kailan ka magbabago at baka saktan mo kami ni Yaro? Bakit parang mukhang inaasahan mo pa? Hinding-hindi ah. Sige, matutulog na ako. Good night. Good night. Lu Chen? Bakit hindi kaya? Doon ka matulog sa tabi ni Yaro. Si Yaro kasi, masyadong magulo matulog. Maya-maya ay nadadaganan ako. At kung minsan naman ay niyayakap ako. Hindi talaga ako nakatulog nang maayos buong gabi. Doon ka na matulog sa kanya. Kahit pa sinasabi mo yan, hindi pa rin ako pwedeng makitabi sa kanya. Dahil magkaiba kami ng kasarian at magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang talaga kami ni Lu Chen. Ayos lang yan. Tiwala naman ako sa iyo. Hindi ito usapin kung naniniwala ka o hindi. Usapin ito ng prinsipyo. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako maaaring tumabi sa kaniya sa pagtulog. Kung hindi mo siya kayang katabi, edi sa akin ka na lang tumabi. Hoy, hindi yan ang ibig kong sabihin. Huwag mong bigyan ng mali siya ang sinasabi ko. Sa loob ng bahay na ito, dalawa lang ang pwedeng tulugan. Kung ayaw mo sa kaniya, sa akin ka na lang talaga. Pero, wala na ba? Wala na bang ibang mapagpipilian? Wala na. Hindi naman masyadong mainit ngayon. Baka magkasakit ka kapag sa sahig ka natulog. Sus, pero hindi pa rin pwedeng sa iyo ako tumabi. Kung nag-aalala ka na baka magulo matulog si Yaro, edi ilabas natin siya. Sa sofa siya matutulog, tapos tayong dalawa ang sa loob ng kwarto. Grabe ka. Napakabuti mo talagang kaibigan sa kaniya. Hindi ko siya kukonsinte. Dahil ayaw niya akong patulugin ng maayos, sa sofa na lang siya dapat. Pero hindi ito ang tamang paraan. Paano kung si Yaro ay mahulog bigla sa sofa habang natutulog? Ay, oo nga pala. Heto na lang. Doon ka na lang sa sofa. Susubukan ko na lang lumabas. Baka makahanap ako ng taxi. Huwag naman. Sobrang lamig sa labas lalo na sa gabi. Napakalamig doon. Huwag na lang, delikado pa. Huwag na lang siguro. Pero hindi kasya ang dalawang tao sa sofa na to. At ayaw mo namang bumalik sa kwarto para matulog. Sofa lang naman. Pwede na tayong magtabi at magtiis na lang. Pati ba naman to, pagtitiisan? Huwag kang mag-alala. Siguradong may paraan kapag sinubukang ipagsiksikan. Ayaw ko. Hindi pwede. Hindi pa rin ako pwedeng makitabi sa iyo sa pagtulog. Paano na lang kung makita tayo ni Yaro? Paano natin ipapaliwanag yon? Napakasarap ng tulog niya. Paano siya magigising? Hindi pa rin pwede. Ikaw na lalaki ka. Tama nga ang sinabi ni Yaro. Ang bagal mo kumilos at masyadong mapili. Gusto mo bang manood na lang tayo ng horror movie? Sige na nga. Hindi na rin naman ako makakatulog sa ginawa mo. Oh, panoorin natin to. Sige.
May multo. May multo. Wala namang dapat ikatakot dito, ako pa itong mas nagulat sa iyo. Hindi pa ba ito nakakatakot? Sige na, kailangan ko lang pumunta ng banyo. Huwag kang umalis, natatakot ako. Ibubukas ko lang ang ilaw, okay na ba iyon? Huwag muna. Huwag mo akong iwan. Hindi naman sa ganoon. Pero kung takot ka pala sa multo, bakit kailangan mo pang manood ng horror movie? Kahit natatakot ako, gusto ko ang thrill. Sa totoo lang, hindi ko ito kayang panoorin ng mag-isa. Ngunit ngayong nandito ka, maaari mo na akong samahan. Oh. So ginagamit mo lang pala ako pampalakas ng loob? Pasensya na Huwag mong bitawan, natatakot ako. Hindi naman uubra ang ganito. Kailangan ko talagang magbanyo. Paano kung isama mo na lang ako? Hoy, hindi maaari. Lalaki ako at magbabanyo. Anong gagawin mo doon? Babae ka. Nangangako ako na hindi ako sisilip sa iyo at wala akong sasabihin tungkol sa anumang makita ko. Ano ba? Bai Xiaolu. Hoy, Bai Xiaolu. Ano bang mali sa akin? Para pagtawanan mo ako ng ganyan. Sa labas, wala namang halata. Pero sa loob, mahirap nang sabihin. Ikaw talaga. Ay, pasensya na. Huwag kang magagalit. Kaya dalian mo na. Pumunta ka na sa banyo. Ikaw na lang ang pumunta kung gusto mo. Ayoko na. Hindi ba nagmamadali ka kanina? Ngayon, hindi na ako nagmamadali. Ano? Natatakot ka ba sa akin? Napansin ko na wala ka talagang kinatatakutan. Pero baka takot ka sa mga babae. Hindi kaya. Napakamabait sa iyo ni Fang Yarrow pero wala kang maramdaman. At heto ako, isang napakagandang babae na kasama mong manood ng sine pero parang wala ka man lang maramdamang kakaiba. Baka naman. Hoy, ano bang ginagawa mo? Normal akong lalaki, gusto ko ang mga babae, okay? Pero sa kinikilos mo, parang wala naman akong makitang patunay na gusto mo nga ang mga babae. O alam ko na, naintindihan ko na. Siguradong hirap na hirap ka na, di ba? Pero okay lang yan. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ko nang, gusto ko ang mga babae. Hindi ako naniniwala. Uy, hindi ako naniniwala. Ay nako, Paano naman ngayon? iniisip mo ba na maniniwala ako dahil lang sa ginagawa mo? Kung ganoon, magseseryoso na ako. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Bai Xiaolu? Sa tingin mo ba talaga ay madali lang akong lokohin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bai Xiaolu, ikaw ang kauna-unahang babae na nangahas na paglaruan ako. Kaya ngayon, Nandyan pa si Yarrow sa loob. Kapag lumabas siya at nakita tayong ganito, hindi na natin ito maipaliliwanag ng maayos. di ba sabi mo mahimbing ang tulog ni Yaru? Bakit? Natatakot ka na ba ngayon? Hindi. Hindi ako matatakot sa'yo. Interesante, talagang nagmamatigas ka pa sa akin, ha? Kung sakali bang halikan kita ngayon, mumurahin mo ba akong walang hiya? Hindi ko alam. Basta hindi mo ako pwedeng halikan. Wala kang masasabi rito, hahalkan kita kung kailan ko gusto. Hindi mo ako pwedeng halikan. Sinasabi ng bibig mo na ayaw mo, pero mukhang tapat naman ang kilos mo. Kung talagang pipilitin mo akong halikan, edi, dapat ay dahan-dahan at malumanay lang ha? Dahil first time ko ito. Bakit hindi mo pa rin ako hinahalikan? Bakit hindi mo pa rin ako kinikis? Hoy, bakit ka tumatawa? Hay, muntik na talaga akong mahulog sa patibong mo, Bai Xiaolu. Hindi totoo yan. Pinilit mo lang ako. Ako ba talaga ang pumilit sa iyo? Sino kaya ang nagpasama sa akin na manood ng horror movie, tapos unti-unti mo akong nilandi para halikan ka? Bai Xiaolu, hindi ka talaga biro. Paano naman mangyayari yon? Magkaibigan kami ni Yarrow, kaya hindi ko gagawin yon. Ikaw kaya ang unang dumagan sa akin dito sa sofa, kaya bumangon ka na. Ay, ayaw kong bumangon. Sa tingin ko, mas mabuting ganito na lang ang posisyon natin habang natutulog. Eh di mawawalan ako ng hininga niyan sa bigat mo. Anong magagawa ko? Ayaw mo kasing bumalik sa kwarto para matulog. At baka sipunin naman ako kung sa sahig ako hihiga. Hindi pwede. Kayo. Yarrow, pwede ko itong ipaliwanag. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Luchen, sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa nyo. Kung sasabihin ko sa iyo na kami ni Bai Xiaolu ay nagbibiruan lang, maniniwala ka ba? Tama. Yarrow, nagbibiruan lang talaga kami. Huwag mo na kaming pansinin. Nagbibiruan? Maniniwala ka ba sa sarili mo? Oo, naniniwala ako. Walang naniniwala sa iyo. Kayo rito sa sofa, hating gabi na at hindi pa natutulog, naglalandian pa kayo. Kayo ay hindi pa natutulog kahit hating gabi na at naglalambingan sa sopa. Ayan, tama na. Sasabihin ko na sa iyo. Dahil naman ito sa mabuting kaibigan mo. Gusto niyang subukan kung normal ba talaga ang aking hilig. Kaya naman... Kaya hindi natutulog si Lulu ng hating gabi para akitin ka? Tama. Lulu, wala ka ba talagang gustong ipaliwanag? Naku, Yarrow, sorry na po. Lalaki naman itong si Luchen. Kung hindi ka agad nakarating, muntik na akong mahulog sa kanya. Mas masaya pa akong makita kang napahiya kaysa sa makapulot ng pera. Nagpapanggap ka lang pala. Hindi ka naman pala talaga galit.
Ay naku, gusto lang kitang biruin. Alam ko namang hindi mo lang nakontrol ang sitwasyon, kaya naisahan ka ni Lucien, di ba? Sayang ang tagal nyo na magkaibigan kung hindi mo man lang iyan mapapansin. Kayong dalawa? Galit ako, hindi ko na kayo kakausapin. Heto na po, tama na. Alam ko namang hindi mo iyon sinasadya kanina. Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati? Gusto ko lang makita kung normal na tao si Lucien. Kaya sinubukan ko lang siya para sa'yo. Sino ba ang may kasalanan at hindi mo kayang gawin iyon? Hoy, ano ang sinasabi mo? May sinabi ba akong hindi dapat? Ano bang sinabi mong bawal? Ano ang sinasabi mo na hindi dapat? Buti na lang at masyado siyang manhid. Nagkukunwari ka bang tanga? Hindi mo pa rin ba naintindihan ito? Hindi. Ikaw, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Talagang hindi ko nakuha, baka naman. Pwede mong ulitin para maintindihan ko? Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo. Ang pagkakataong lumipas ay wala na. Hay, naku, hindi naman sa ganoon. Nakakainis kapag bitin kayong magsalita. Ulitin mo nga. Masyado kang manhid. Ano pa ba ang dapat mong malaman? Hayaan mo na lang yan. Ala, kayo talaga. Ay naku, tama na. 3:00 na ng madaling araw. Tara Lulu, matulog na tayo. Huwag nating pansinin ang manhid na ito. Masyado kang manhid. Matulog ka mag-isa. Tara na. President Kiao, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ginoong Lu, napakagalang nyo naman po. Kayo po ang pinaka-importanting kliyente ng aming Global Chamber of Commerce. At hindi po namin kayo maaaring mawala. Siyempre po, may kasama na rin itong kaunting personal na nararamdaman. Personal na nararamdaman? Ginoong Lu, wag na po kayong masyadong mag-usisa tungkol sa mga bagay ng babae. Sa totoo lang, may ibang babae rin na nagsasabing hindi ko sila naiintindihan. Oh, hindi ko akalain na lapitin pala sa mga babae si Ginoong Lu. Naku, wag mo na akong tawaging Ginoong Lu ng paulit-ulit. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Pero, tawagin mo na lang akong Meng Yun simula ngayon. Meng Yun. Meng Yun? Ganyan ba talaga ang tawag sa iyo ng lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo? Siyempre hindi. Pribilehiyo mo lang yan. Ibig bang sabihin nito ay china-chancing mo ako? Ikaw na nga itong pinagbigyan. Ikaw pa ang nagrereklamo, di ba? Hindi naman pwedeng ganoon. Naniniwala ako sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Dahil hinawakan mo ako, dapat hawakan din kita. Kung gusto mo akong hawakan, gawin mo na lang. Huwag ka nang maghanap ng maraming dahilan. Biglang nawala ang gana ko. Masyado kang agresibo, kaya nawala ang pananabik ko. Talaga ka namang. Ngayon lang ako naging ganito kaaktibo. Kaya kung gusto mo uli akong hawakan sa susunod, wala ka ng pagkakataon. Sige ba? Iba na lang palang mga babae ang hahawakan ko. Sabi na nga ba, may iba ka pang mga babaeng malapit sa'yo. Hindi naman sila ganoon kalapit, isa lang siyang katrabaho na medyo malapit sa akin. Ah, mabuting katrabaho. Nagtataka lang ako, bakit hindi pa nakuha ni Ginoong Lu ang loob ng katrabaho niyang iyon? Dahil ba? Magkaibigan lang talaga kami? Hindi lang pumasok sa isip ko na maging magkasintahan kami? Parang hindi tama iyan. Sa totoo lang, ang mga babae, sa lalaking hindi nila gusto, ay wala talagang gustong pag-usapan. Kaya sa tingin ko, ang katrabaho mong iyon ay siguradong may gusto sa iyo. Siguro ay gusto ka niya. Ganoon ba? Pero bakit hindi ko napapansin iyon? Ginoong Lu, sadyang manhid ka lang. Kaya siguradong hindi mo talaga maiintindihan ang nararamdaman ng isang babae. Ganito na lang, pagbalik mo ay tanungin mo siya, para malaman mo kung ano ang iniisip niya. Naku, hindi maaari iyon. Mayroon ba kayong ginawang anuman nitong mga nakaraang araw? Mga ginawa? Pumunta ako sa bahay nila nitong nakaraang araw. Tapos, Pagkatapos, ano ang nangyari? Hindi kaya. hala, hindi. Huwag ka nang manghula riyan. Ano nga ang nangyari? Kasi, pinainom ko siya ng tubig nang magkadikit ang aming mga labi. Magkadikit ang labi? Alam niyo talaga kung paano mag-enjoy. Huwag kang magmali siya. Siyempre, tumanggi ako sa kakaibang kahilingan niyang iyon. Teka lang, yung babae na mismo ang nag-effort, tapos ikaw naman. Ikaw pa itong umatras? Anong magagawa ko? Hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay. Hindi ko akalain na itong si Ginoong Lu ay isa pa palang inosenteng lalaki. Hindi naman siguro ganoon kalala ang sinasabi mo? Kung ganoon, nagkaroon na ba ng karelasyon si Ginoong Lu noon? May girlfriend ka na ba? O kaya naman, nakasama mo na ba ang ibang babae sa hotel? Wala pa talaga. Mula bata pa ako ay single na ako. Sa totoo lang wala. Single na ako simula pa nung bata ako. Ibig sabihin ba nito ay maswerteng ako? Oo naman. Hayaan na, hindi mo rin naman maiintindihan. Paalam, Ginoong Lu, aalis na ako. Bye-bye. Hello? Hello, Lucien. Ngayon ay bye, Xiaolu. Ibigay mo sa akin ang telepono. Lucien, ako na mismo ang nag-iimbita sa'yo. Dapat kang pumunta. Ay nako, sige na. Pupunta ako. Magkita tayo mamayang gabi, ha? Ay, wala talaga akong magawa rito kay Bai Xiaolu. Yaro, tingnan mo maganda ba ang suot kong damit ngayon? Teka, pupunta lang naman si Lucien sa birthday mo. Kailangan bang maging ganito kaing grande? Nako, ano bang alam mo? Dati nating birthday. Tayong dalawa lang. Hindi mo naman ito binigyan ng ganitong importansya. May lalaki kasing darating ngayon, di ba? Siyempre kailangan kong mag-ayos ng kaunti. Hindi na talaga ako makapaniwala sa iyo. Hindi kaya gusto mo si Lucien? Sino ang may gusto sa kaniya? Ang mga katulad mo lang ang magkakagusto sa kaniya. Ano naman kung gusto ko siya? Masaya ako. Saka,
Ang isang mahusay na lalaki na katulad ni Lu Chen, hindi dapat malaman ng ibang mga babae. Magkakagulo kapag nalaman nila. Naku naman, mahusay pa nga. Ang isang manhid at seryosong lalaking tulad niya. Sa lalaking kagaya niyang napakamanhid, kapag pinakasalan mo siya, hindi mo man lang mararanasan kung ano ang tunay na romance? Bakit? Gusto ko talaga ang mga lalaking masipag at maaasahan. Isa pa, hindi mo lang alam kung gaano kahusay ang kakayahan niya pagdating sa trabaho. At ang iyong Lu Chen, gaano ba talaga siya kahusay? Kasi, talaga namang mahusay siya. Talaga bang mahusay? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Dahil mukhang mahusay pala ang Lu Chen mo, siguradong magiging masaya ang buhay mo sa hinaharap. Hay naku Lulu, ganyan ka pala makipagbiro. Humanda ka at kikilitiin kita. Tigil na, tama na, sapat na ako naman. Wag na, tama na, ayaw ko na, hindi na ako uulit. Tingnan natin kung uulit ka pa sa susunod. Hindi na po ako uulit, hindi na po, hindi na. Sa susunod na subukan mong kilitiin ang baywang ko, ipakikita ko sa iyo na ang Bai Xiaolu na ito ay hindi dapat kinalaban. Patawad po, hindi ko na po uulitin, okay? Ikaw na po ang bossing ko. Boss lady. Siguro ay dumating na si Lu Chen, bubuksan ko muna ang pinto. Sige, Sa tingin ko nandito na si Lu Chen, pagbubuksan ko lang siya ng pinto. sige. Bai Xiaolu, maligayang kaarawan. Ito ang regalo ko para sa birthday mo. Salamat Lu Chen. Nasaan si Yaru? Heto siya, Ay. Ano bang ginagawa nyo kanina? wala kaming ginagawa. Nag-ehersisyo lang kami ng kaunti sa sofa. Anong klaseng exercise naman ang magagawa sa sofa? Meron naman. Hay nako, wag mo na kaming intindihin. Pasok muna tayo sa loob. Sige. Sige na, kain na tayo. Taon-taon akong nag-o-order sa cake shop na ito. Sobrang sarap. Pero nakakataba kapag masyadong marami ang nakain. Hay nako, talagang binanggit mo pa iyan. Kaarawan ko naman ngayon. Kumain na lang tayo ng masaya ng magkakasama. Uy, sa tingin ko naman, mas mukhang cute ang mga babae kapag medyo mataba ng kaunti. Mabulaklak ang pananalita ng mga lalaki para lang manloko. Paano kung talagang tumaba ako? Paano kung wala nang magkagusto sa akin? Ang basehan kasi ng mga lalaki ngayon sa ganda ay dapat maputi, mukhang bata, at payat. Dapat ay makuha man lang natin ang isa o dalawa diyan. Grabe naman kayo, huwag niyo masyadong intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Huwag mo na masyadong intindihin ang tingin ng ibang tao. Mas maganda naman talaga tingnan kapag payat ng kaunti. Tama, gusto kong pumayat gaya ng isang kidlat. Tama na nga iyan, para ka na ngang isang kidlat sa lagay na iyan, at kung papayat ka palalo, hindi na iyon magandang tingnan. Wow, marunong ka rin palang magsalita ng ganyan. Sige, dagdagan mo pa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pagpipilit na maging butot balat ay makakasama lang ng malubha sa iyong kalusugan. Kung kayo ang girlfriend ko, gugustuhin kong kumain kayo ng marami. Bakit kayo nakatingin sa akin? Kumain na kayo ng cake. Nahihiya lang si Lulu. Hindi pa siya nakakaranas na may lalaking nagtatanggol sa babae. Hindi ba't normal lang naman iyon? Uy, Lulu, saan galing ang kuwintas na suot mo? Bakit hindi ko pa nakikitang sinuot mo iyan? Ito ay. Regalo ko iyan para sa kaarawan niya. Nagbigay ka sa kanya ng ganyang kamahal na regalo? Hindi ba't binigyan din naman kita ng kuwintas dati? Sinadya ko pa ngang bumili ngayong araw ng kuwintas na halos kasing presyo ng sa iyo. Kasing presyo? Ibig mong sabihin ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng $100,000? Oh, higit kumulang. Ano? Itong kuwintas na ibinigay mo sa akin ay nagkakahalaga ng $100,000? Nagkakahalaga ito ng $100,000. Lu Chen, ang yaman mo talaga. Ibinibigay mo sa babaeng kakakilala mo pa lang ang isang kwintas na nagkakahalaga ng $100,000. Yaru, bakit parang hindi ka masaya? Hindi naman sa hindi ako masaya. Hinding-hindi Kahit kanino mo pa gustong ibigay o kahit anong gusto mong iregalo, wala naman akong magagawa para pakialaman ka. Basta masaya kayo, ayos na. Akala ko ako na ang pinaka-espesyal, pero pare-pareho lang pala ang trato mo sa lahat. Yaru, ano? Ano ang ibinubulong mo riyan? Ano ka ba? Kaya ko lang naman ibinigay yon kasi alam kong magkaibigan kayo ni Xiaolu, di ba? Kaya magbibigay ka ng kasing mahal lang sa akin? Akala ko pa naman, ako ang pinaka-espesyal mong kaibigan. Sige na nga, sa susunod mong kaarawan, bibilhan kita ng mas magandang kwintas, okay? Pero sa susunod na taon pa iyon. Ako. Yaru, nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos Hinding-hindi ako magsiselos sa kanya. Kung ganoon, bakit ka nagagalit ngayong binigyan ako ni Lu Chen ng ganito kamahal na kwintas? Magagalit ka ba? Uy, Yaro, ako ang matagal mo ng matalik na kaibigan at roommate. Huwag mong sabihing natatakot kang agawin ko siya sa iyo. Uy, Xiaolu, huwag kang basta-basta maghinala. Tungkol naman kay Yaro, siguro dahil kamakailan lang tayo nagkakilala, pero binigyan na agad kita ng ganito kagandang kuwintas, kaya siguro sumasama ang loob niya? Lu Chen, huwag ka na munang magsalita, lalong gumugulo ang sinasabi mo. Lu Chen, hindi naman ganoon iyon. May mali ba sa sinabi ko? Sinasabi ko sa iyo, ang pinaka-importante sa mga babae ay ang pakiramdam, na sila lang ang tanging pinapahalagahan. Ngayong sinira mo ang pakiramdam na iyon, sa tingin mo ba ay hindi magagalit si Yaro? Siyempre,
Dahil binigyan mo ako ng ganito kamahal na kwintas, natural lang na matuwa ako. Lulu! Ang sama mo talaga. Hindi mo na kita kakausapin sa loob ng 1 linggo. Ay naku, mukhang kailangan na naman kitang ilibre ng hapunan yan. Hindi mo ako mababayaran ng 1 o 2 hapunan lang. Hindi talaga kita kakausapin. Sige na. Kung hindi sapat ang 1 o 2, gawin nating 3 na yung nakuha ko na ang sweldo ko ano? Kung ganoon, parang napipilitan na lang akong kausapin ka. Sige, pilit na lang akong makikipag-usap sa iyo. Wow, mukhang ang lalim na talaga ng pagkakaibigan nyo ah. Siyempre naman, mula noong makagraduate kami ng kolehiyo ni Xiaoro, hindi na kailanman kami nagkahiwalay at lagi kaming magkasama sa isang bahay. Kamakailan nga ay sabay pa kaming naligo at nung oras na iyon sobrang puti pala talaga ng balat ni Yaro. Lulu, ano ba ang mga sinasabi mo? Nandito pa si Lucien, oh. Pwede bang manahimik ka na lang? Dapat ko ba talagang marinig ang mga bagay na ito? Nako, anong problema doon? Hindi naman ibang tao si Lucien. Sa bagay. Hayaan mo na, pinupuri lang naman ni Xiaolu ang kaputian mo. Tingin mo ba maputi talaga ako? Oo, maputi ka. Ikaw ang pinakamaputi sa lahat ng babaeng nakilala ko. Basta't mas maputi lang ako kay Lulu, masaya na talaga ako. Hay nako, pinuri lang kita. Sineryoso mo naman agad. Kapag dumating na ang binili kong body lotion, tiyak na magiging mas maputi pa ako sa iyo. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung pahihiramin mo ako niyan. Ayaw ko nga. Magpabili ka na lang kay Lucien. Teka, huwag niyo naman akong isali palagi sa usapan. Kasi, hindi ko naman pwedeng ipabili ang lahat ng gamit ko kay Lucien. Magkaibigan lang naman kami. Magkaibigan lang kaming dalawa. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang siya gawing boyfriend? Ay naku, Ano? Ito ay. anong pinagsasasabi mo? Bakit? Swerte mo na kung ang ating Fangyaraw ang maging girlfriend mo, di ba? Naku, hindi naman sa ganoon. Hay, hayaan mo na. Lulu, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ako, at si Lucien. Paano naman ako magiging girlfriend niya? Alam mo, mahigit 1 taon na kaming magkakilala ni Yaro at matagal na kaming magkaibigan. Hindi siguro kami hahantong sa pagiging magkasintahan. Sige na, tama na. Bakit parang nagiging kakaiba na ang usapan? Itigil na natin ang usapang ito. Kumain na lang tayo ng cake, sige na. Ah, tama, kumain na tayo. Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para ay celebrate ang birthday ni Miss Xiaolu. Uy Lucien, sino ang dumating? Wala lang. Hindi ba sapat na ang 2 babae sa loob? Dadagdag ka pa ba sa gulo? Mukhang napakaraming babaeng nakapaligid kay Ginoong Lu. Isa rin pala itong malaking problema. Talagang problema nga ito.